Isang dalaga ang nagpaangkin sa kanyang step-brother, ngunit itinago niya ang pagdadalang tao dito. Sa pagbabalik niya, daan na ba ito para aminin niya sa lalaki ang anak nila? Ating alamin ang buong kwento. 15 taon pa lang si Angela nang mawala na ang kanyang ama, kaya naman dito nagsimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Naging lasinggera ang kanyang ina at tila ba sa kanya ibinobonto ng lahat ng kamalasang dumarating sa buhay nilang mag-ina. Ayon nga dito ay sana siya na lamang ang namatay at hindi ang kanyang papa. Masakit man, walang nagawa si Angela at inisip na lamang niyang nasasabi nito yun dahil sa matinding pangungulila. Angela, buksan mo ang pinto! Kalampag nito mula sa labas at as usual, lasing na naman ito. Pasado 2:00 na sa oras ang nasa kanilang dingding. Bumangon siya sa sofa na kanyang hinihigaan upang pagbuksan ng kanyang ina. Dito kasi siya natulog upang marinig ito sakaling tumawag. Alam naman niyang nakipagsugal na naman ito sa labas at nakipag-inuman. Inaasahan na naman niyang gabi ang uwi nito. Pagbukas na ng pinto ay akay ng isang lalaki ang kanyang ina. Tingin niya ay halos kaedad lang nito. Good evening, iha. Hinatid ko na yung mama mo kasi lasing na. Mabait ang boses ng lalaki at siya ay nginitian. Ricardo, dito ka na magpalipas ng gabi ha? Malambing na sabi ng kanyang ina. Okay lang ba sa'yo, iha? Baling sa kanya ng lalaki. Napabuntong hininga siya. 1 taon pa lang simula nang mamatay ang kanyang papa. Ang bilis naman yatang ipagpalit iyon ng mama niya. Huwag mo na siyang tanungin, Richard. Ako ang nasusunod sa bahay na to. Halika na, dalhin mo na ako sa ating silid. Mas pinalalambing pa ng kanyang ina ang boses. Sinundan na lamang niya ang dalawa ng tingin papasok hanggang sa marating na mga ito ang silid ng kanyang ina. Nasaktan siya para sa kanyang papa pero wala naman siyang magawa. Naiiyak pa nga na pumasok sa loob ng kanyang silid. Makailang beses niyang tinanong sa sarili kung anong pagkukulang niya bilang anak para tratuhin ng kanyang ina ng ganun. Pinilit niyang matulog sa kabila ng sama ng loob. Nagising na lamang dahil sa mahinang ungol na tila ba nasisiyahan mula sa silid ng kanyang ama. Narinig niya pang tinatawag ng kanyang ina ang pangalan ng kasamang lalaki sa silid na yun. Naiinis na nagtakip na lamang siya ng kanyang tenga. Magpapakasal ako kay Ricardo. Habang nag-aalmusal kinaumagahan, baliwalang sabi ng kanyang ina. Tinignan niya ito, may bakas na mga halik sa mapuputi nitong leeg. 35 years old na ang kanyang ina at nanatili ang ganda. Katunayan, nang mamatay ang kanyang ama tsaka niya lamang nakitang naglalagay ito ng kolorete sa muka. Yun pala, sadyang nagpapaganda ito sa mga lalaki. Hindi siya kumibo ukol sa sinasabi nitong pagpapakasal sa Richard na yun. Alam niyang wala siyang karapatang hadlangan ang kagustuhan nito. Tahimik siyang pumasok sa school na walang kagana-gana. Kinahaponan, dumaan pa siya sa puntod ng kanyang ama upang sabihin ang kanyang hinanakit sa kanyang ina. Nagsumbong na madalas siyang pagbuhatan nito ng kamay at sa kanya sinisisi ang pagkawala nito. Matapos umiyak at gumaan ang kanyang pakiramdam, umuwi na siya sa kanilang bahay. Criselda, ako nang bahalang magpaaral kay Angela. Nabalitaan kong pinagbubuhatan mo siya ng kamay. Sa bahay ay nadatnan niya ang ina na kausap ang kanyang tita Divina. Natigilan siya na sana wag pumayag ang kanyang ina. Sa kabila ng ginagawa nito sa kanya, ayaw niyang malayo rito. Wala na ang kanyang ama, wala pa ang kanyang ina. Nako, magiging sakit ng ulo niyo lang yung batang yan. Galit na sabi ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya bago nangulap ang mga mata. Hindi totoo yun dahil para sa kanya, naging mabuti siyang anak. Nga lang parang hindi nito nakikita. Hayaan mong ako ang magdisiplina sa kanya, Criselda. Tingin ko naman mabait na bata si Angela. Ang totoo, kailangan ko na magbabantay ng tindahan dahil umaalis ako tuwing umaga upang ihatid si Darwin sa eskwela. Pahayag naman ng kanyang tita Divina. Seaman kasi si Tito Fred na asawa nito at nag-iisang anak si Darwin na ngayon ay elementary pa lamang. Minsan na siyang naisama sa Maynila. Mabait naman ang tita Divina niya pero mas gusto niya pa rin sa poder ng kanyang ina kahit na hindi maganda ang trato nito sa kanya. Sa kabila ng pagpupumilit ng kanyang tita, hindi pumayag ang kanyang ina na isama siya at doon na tumira kaya ipinagpapasalamat niya yun. Ano pa bang magagawa ko kung ayaw mo? Sabi na lang ng kanyang tita Divina. Siya naman ay abot-abot ang pasasalamat tsaka lang siya lumabas ng kanyang pinagtataguan at lumapit sa mga ito. Nag-bless sa ina't sa tita niya. Sa hapong ding yun,
Umuwi ang kanyang tita sa Maynila. Kinagabihan, habang naghahaponan sila, naungkat na naman ng kanyang ina ang tungkol sa pagpapakasal nito sa nagngangalang Richard at bukas na bukas nga raw, maglilipat na sila ng bahay. Baka nabibigla lang po kayo ma. Pag-isipan niyo po muna sanang... Hindi ko hinihingi yung opinion mo, Angela. Mayaman si Richard kumpara sa pumanaw mong ama. Mabibigay niya lahat ng luho ko na hindi kayang ibigay ng papa mo. Galit nitong pinutol ang kanyang sasabihin. Napatango siya sa sakit na tila, tumarak sa kanyang lalamunan, kaya naman hindi na siya kumibo pa. Maaga tayong susunduin ni Richard bukas, kaya mag-impake ka na bago matulog. Mando nito sa kanya bago siya natapos kumain. Walang kibo habang siya'y nagliligpit sa kusina. Masama ang loob niya sa pag-aasawa nitong muli, pero anak lang naman siya at walang magagawa sa kagustuhan nito. Namamalisbis ang kanyang mga luha nang magtungo sa kanyang silid at sinimulang mag-impake. Nandito ang masasaya at malungkot nilang alaala kasama ang kanyang papa. Kaya mamimiss niya ito ng sobra. Kasama niya ring inimpake ang malaking larawan ng kanyang papa na magsisilbing kanyang alaala para sa bagong lugar na tutunguhin nila. Isa sa mga katanungan niya kung ano nga bang kapalaran ang naghihintay sa kanila doon. Sakay ng mamahaling sasakyan ng mag-inang Criselda at Angela patungo sa bahay ng San Rosauro na pagmamay-ari ng isang Vasquez. Walang iba kundi ang lalaking kasama nila ngayon. Tahimik lang siya habang nasa biyahe, samantalang ang kanyang ina naman at si Richard ay naglalampungan. Para itong mga teenager na ngayon lamang nakita. Palagay naman niya mabait ang lalaki at seryoso sa kanyang ina. Hindi mo naman ito pakakasalan kung hindi. Iha, okay ka lang ba dyan? Kanina ka pa walang imik. Hindi ka ba masayang lilipat kayo ng mama mo sa malaking bahay? Punahan ng lalaki sa kanya. Masaya naman po. Tugon niya at hindi niya nga alam kung anong itatawag dito. Pasensya ka na Richard ha, ganyan lang talaga yung anak ko. Huwag mo na lamang pansinin. Singit naman ng kanyang ina, tsaka siya sinamaan ng tingin. Gusto kong tumayong ama ng anak mo, Criselda, kaya hayaan mong maging close kami. Mabait na tugon ito. Sa isip-isip niya, hindi nito kayang pantayin ng kanyang ama sa kanyang puso kahit magpakasal pa ng ilang ulit ang kanyang ina. Pero hindi niya iyon isinatinig. Alam niyang ikagagalit iyon ng kanyang mama. Pagkarating nila sa bahay ng mga Vasquez, agad binuksan ng gwardya ang mataas na gate. Sa entrada pa lang ng bahay, makikita na ang karangyaan. Nagtataka nga siya kung paano nasilo ng ina si Richard, pero hindi na mahalaga sa kanyang malaman pa. Wala din namang mangyayari. Sa loob naman ng bahay, tanaw ni Calix ang pagpasok ng isang kotse. Matapos i-announce ng ama kagabi ang pag-aasawa nitong muli, ay parang nahuhulaan niya kung sino ang lula ng sasakyan. Pinanood niya ang pagbaba ng isang mag-ina mula sa garahe hanggang sa pumasok ang mga ito. Napansin mo kuya, dumating na si Dad kasama ang babae niya at hindi lang yun, may anak pang kasama. Lumalagatok ang suot na sandals ni Stephanie nang lumapit sa kanya. Mataray pa itong umirap. Tutol ito sa pag-aasawang muli ng dad niya kaya ganito na lamang ang tono ng salita nito. Hindi rin naman siya pabor sa pangalawang pagpapakasal pero ayaw niyang makialam sa kaligayahan ng dad niya. Nga lang, hindi niya maipapangakong magiging mabait sa mga ito. Sa halip na pansinin ang sinabi ng kapatid, iniwan na lamang ito. Nagtungo siya sa sarili niyang kwarto. Kinagabihan, habang sabay-sabay na naghahaponan, hindi maiwasang mailang ni Angela sa mga kapatid na sa kanya nakatingin para bang pinag-aaralan ng dalawa ang bawat kilos niya. Kanina pagkarating nila sa malaking bahay, ipinatawag ni Richard ang dalawang anak at ipinakilala sa kanyang mama. Doon pa lang, nakita niya na ang pagkadisgusto ni Stephanie dahil sinabi nito mismo iyon sa kanya. Pero katulad niya, ay walang karapatang sumuway ang anak sa magulang. Richard, total naman ay nandito na kami ni Angela sa bahay. Siguro hindi mo naman na kailangan ng katulong. Narinig niyang sabi ng ina kay Richard. Makikita kasing halos puno ng maid ang bahay. Pero nag-aaral pa si Angela. Nakapag-decide na akong huminto siya sa pag-aaral. Alam ko namang pag nakagraduate, mag-aasawa lamang yan. Putol ni Criselda sa sasabihin ng lalaki. Nagkatinginan ng magkapatid. Gusto sanang sumabad ni Angela pero pinili niyang manahimik. Sa lahat ng bagay, ang ina niya ang nasusunod. Hindi ako papayag. Ano na lang ang kinabukasang maghihintay sa anak mo kung hindi man lang siya makakapagtapos ng pag-aaral, Criselda? Gusto kong ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Hindi kumibo si Criselda na ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Pagkatapos nilang maghapunan,
Palihim siya nitong kinausap sa kanyang silid. Masarap bang tumira sa malamig na kwarto, Angela? Tanong pa nito sa kanya nang pumasok sa kanyang silid. Inilibot pa nito ang paningin sa magandang silid na kanyang kinaroroonan. Kayo ang may gusto nito, ma. Kahit saan ako tumiray okay lang naman sa akin. Mahina at malungkot niyang sagot. Nagtaas ito ng kilay bago siya sinamaan ng tingin. Tandaan mong hindi ka senyorita dito, Angela. Bawat butil na kakainin mo, paghihirapan mo. Magtatrabaho ka, tutulong sa gawaing bahay. Pasalamat ka't mabait si Richard at pinayagan kang mag-aral. Kung ako lang ayoko. Parang may mabigat na bagay ang dumagan sa kanyang dibdib matapos lumabas sa silid ang kanyang ina. Sa murang edad ay tumanim sa kanyang isipan ang pangit nitong trato sa kanya. Nagsikap siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kapag dumarating mula sa eskwelahan, tumutulong siya sa trabahong bahay. Naglilinis, naglalaba, nagluluto o di kaya ay namamalansya. Hay! Isang boses ang narinig ni Angela habang nagpupunas ng hagdan araw ng Sabado. Si Calix yun, anak na panganay ni Tito Richard. Mas matanda ito sa kanya ng 4 na taon at kung tutuusin, kuya niya na ang lalaki pero nag-aalangan siyang tawagin itong ganun. Kapansin-pansin ang kabaitan sa kanya ng lalaki kahit noong pangatlong araw pa lang niya sa bahay na iyon. Di tulad ni Stephanie na ikinagagalit sa tuwing lalapit siya rito. Calix, may kailangan ka ba? Marahan niyang inayos ang magulong buhok na tumatabing sa mukha niya. Sumama ka sa akin, sinadoray na ang bahala dyan. Tukoy nito sa isa sa mga katulong. Wala noon ang kanyang ina at si Tito Richard dahil abala sa pag-aasikaso sa kanilang kasal. Nakita niya ding umalis si Stephanie kaya sila na lamang ng katulong ang naroon sa bahay. Ha? Saan naman tayo pupunta? Nag-aalala niyang tanong. Nginitian siya nito, tinawag ang isa sa mga katulong at inutusang ituloy ang kanyang ginagawa. Naligo siya't nagbihis bago sumama kay Calix kahit walang ideya kung saan sila pupunta. Ipapasyal lang pala siya nito sa San Rosario. Masasabing pinakamayaman ng pamilyang Vasquez sa San Rosario dito sa Cavite. May malawak na lupain, may magandang resorts at may-ari ng eskwelahang kanyang pinapasukan. Kung tutuusin, maswerte silang napabilang sa pamilya nito pero tila nahihiya siya sa kanyang sarili. Matapos nilang mamasyal, inaya siya nitong kumain. Wala naman silang pinag-usapan bukod sa kani-kanilang pamilya. Naging panatag na nga ang loob niya bigla kay Calix. Masarap itong kausap at sa unang pagkakataon, tila nagkaroon na siya ng kaibigan. Pagdating nila sa bahay, isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya mula sa kanyang ina. "Tama na tita! Tama na!" Sigaw ni Calix nang makitang duguan na ang kanyang muka. Pinalagpas niya noon ang pananampal nito sa kanya nang umuwi silang gabi ni Calix, lalo't pinagtanggol siya ni Tito Richard. Nagkataon lang kasing naroon ito. Hindi niya inakalang muli na naman siya nitong pagbubuhatan ng kamay ngayon. Ginabi kasi siya sa pag-uwi dahil may practice sila ng sayaw sa school at isa siya sa mga napiling partisipasyon. Pero ikinagalit iyon ng kanyang ina dahil maraming gagawin sa mansyon. Sa galit nito ay hinampas siya ng hawak na cellphone sa muka, rason para dumugo yun. Mabilis naman siyang tinakbo ni Calix at inawat ang kanyang ina. Inilayo ito sa kanya. "Bakit mo ba pinagtatanggol ang babaeng yan, Calix? Napakasuwail!" Nanggagalaiti ang kanyang ina sa galit. "Tita, hindi niyo dapat sinasaktan si Angela. Ako ang rason kung bakit siya ginabi." Napatingin siya sa mukha ng lalaki dahil nagsisinungaling ito. Sinundo siya nito sa school dahil umuulan pero hindi ibig sabihin nun na si Calix ang rason kung bakit siya inabot ng ganitong oras. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag ng ina. "Huwag mo nang kampihan ng babaeng yan dahil alam ko ang totoo, kaya lumalaki yung ulo niyan eh." Sigaw na naman ito na gusto niyang sugurin pero hinarang ito ni Calix. "Tita please, maawa na kayo kay Angela. Duguan na ho siya." Pag-aalala pa rin ito sa kanya. Hinawakan na siya ni Calix sa kamay at hinila palayo sa kanyang nagagalit na ina at dinala sa silid nito. Nagmamadali itong kumuha ng gamot sa drawer tsaka siya iniupo sa gilid ng kama. Patuloy siyang umiiyak sa sakit habang ginagamot ni Calix ang sugat niya. Dama niyang naaawa ito sa kanya. "I hate Tita for doing this." Naibulong nito. Akala niya kapag nag-asawa na ang ina, magbabago na ito sa pakikitungo sa kanya. Pero lalo pang lumala. Minsan, iniisip niya kung anak nga ba siya nito eh. "Salamat Calix, bakit nga pala ang bait mo sa akin?" Tanong niya sa lalaki. "Dahil hindi mo pa kayang ipagtanggol ang sarili mo. Kung
Kung hindi ko ito gagawin, sino pa yung gagawa nito sa'yo? Nanggilid na muli ang luha niya sa tuwa sa sinabi ni Calix sa kanya. May kung anong pakiramdam na gusto niyang yumakap dito upang magpasalamat. Matapos gamutin, lumabas na siya sa kwarto ni Calix. Naririnig niya ang tawanan ng ilang mga kababaihan. Saktong paakyat si Stephanie kasama ang mga kaibigan nito. Dahil saktong palabas siya ng kwarto ni Calix, ay natigilan si Stephanie at tumingin ng masama sa kanyang gawi. Ang mga kaibigan nito'y ganun din, lahat ay masama ang tingin sa kanya. Ang iba nga ay nagtatanong kung sino siya. Siya ang bagong maid namin. Tugon ni Stephanie sa kanya. Humakbang ang mga ito palapit mismo sa tapat niya. Angela, ikuha mo nga kami ng merienda. Pakihatid sa room ko. Utos ni Stephanie sa kanya. Makailang beses pa siyang inirapan. At bakit si Angela yung utusan mo, Stephanie? Kung kaya kayo yung kumuha. Saktong narinig ni Calix ang utos ng kapatid, kaya galit ito ngayon. Ngumisi lamang si Stephanie. Pagkuway ipinakilala ang dalawang kasama kay Calix. Nakipagkamay pa nga ang dalawa sa lalaki habang siya'y sinamantala upang tumalikod at ikuha ng merienda ang mga kaibigan. Pero sinundan siya ni Calix at iniutos sa maid ang paghahanda ng merienda. Next time, wag mong susundin si Stephanie. Hindi ka katulong dito, okay? Magpahinga ka na. Pagtataboy nito sa kanyang silid, tumango lamang siya tinungo na ang silid. Napabuntong hininga siya ng mapagsolo sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya, napakadaming nangyari sa araw na yun. Kinabukasan, binalaan siya ng ina na umuwi ng maaga. Kung hindi, makakatikim na naman siya. Dahil dito, masama man ang loob, nag-quit na siya sa sayaw. Iwasan na lamang ang mga bagay na kagagalit ng kanyang ina. Alam niyang hindi siya laging maipagtatanggol ni Calix. Lumipas ang ilang taon hanggang sa naging ganap ng dalaga si Angela. Maganda, kaakit-akit at maraming mga lalaking naniligaw dito. Bro, pwede bang ilakad mo ko sa kapatid mo? Tanong ni Ivan kay Calix isang araw habang nasa bahay ang kaibigan. Tinatanong nito ang magandang dalaga sa hardin na nagdidilig ng halaman. Kapwa sila nakatingin sa gawin nito. At oo, hindi niya maikurap ang mga mata. Simula pa man nang dumating ito sa kanila, magaan na ang loob niya rito. Para itong babasaging kristal kung ingatan niya. Tagapagtanggol lalo na kay Tita Criselda sa tuwing sasaktan si Angela. At paglipas lang ng 3 taon, hindi niya na maunawaan ang damdamin kung bakit pakiramdam niya, mahal niya na ito. Bakit ba? React ni Ivan nang lumipad ang kamao niya at binigwasan ng mahina sa mukha ang kaibigan. Paglaruan mo na lang lahat ng babae pero wag na wag kang magkakamali kay Angela. Pikon niyang saad. Kilala niya si Ivan, hindi ito matinong lalaki. Ilang babae na rin ang nagdaan sa buhay nito at niwalang tumagal. Titikman ko lang naman bro. Tsaka ito humagalpak ng tawa. Nag-init ang ulo niya kaya mabilis na tumayo at ito ay kinuwelyuhan. This time, totoong suntok ang pinakawalan niya dahil nakita niyang sumuray sa semento ang kaibigan. Tila nagdilim ang paningin niya sa sinabi nitong titikman lang si Angela. Buisit! Napamura si Ivan sa puang pumutok na labi. Wag na wag mong lalapitan si Angela. Baka makalimutan kong magkaibigan tayo. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi naman ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Grabe ka bro, lakas ng amats mo. Nagbibiro lang naman ako. Tatalunin ba naman kita? Sa puwang pumutok nitong labi habang pinapahid ang kakarampot na dugo. Kinalma naman niya ang sarili at tinapik ito sa balikat. Iiling-iling naman si Ivan. Merienda muna kayo. Kapwa pa sila napalingon nang may magsalita sa kanilang likuran. Parehong natulala dahil si Angela yun. Nakangiti ang dalaga at may bitbit na tray. Mga ngiting gusto niya sa kanya lamang ibinibigay. Nag-iwas naman agad ng tingin si Ivan kay Angela nang masulyapan ng masama niyang tingin na ipinukol dito. Sinabi ko naman sa'yo hindi mo tungkuling pagsilbihan ng mga bisita. Naiinis niyang saad kay Angela tsaka kinuha ang isang tray na bitbit nito. Tapos na kasi ako magdilig ng halaman. Nakita ko kayo nag-uusap kanina. Heto, ipinaghanda ko kayo ng merienda. Ang tamis ng ngiti nito nang sumulyap kay Ivan kaya hinarang niya ang sarili sa kaibigan. Alam niyang gwapo si Ivan at mabilis makahatak ng babae. Nag-aalala siyang maagaw nito ang atensyon ni Angela na dapat ay sa kanya lamang. Nangingiti namang tumalikod si Angela upang iwanan ng magkaibigan sa teres. Si Doray na lang kasi ang katulong na naiwan sa mansyon dahil pinalayas ng mama niya ang dalawa kaya obligado siyang tumulong sa gawaing bahay. Kanya-kanyang linis na rin ang kwarto,
Maging si Stephanie na bagaman hindi nagustuhan ng desisyon ng kanyang ina ay wala namang nagawa. Kaya nga minsan siya ang napag-iinitan ng dalaga na hindi naman siya itinuring na kapatid. Wala naman siyang naging problema kay Calix dahil minsan katuwang pa niya itong maglinis ng bahay. Busy man dahil isa ito sa namamahalan ng resort ay may oras pa rin naman ang lalaki upang siya tulungan. Ngayong naka-ika-6 na semester na siya sa kolehiyo at nabawasan na ang oras ng kanyang pagpasok, nakakaya niya na ang lahat ng tungkulin sa bahay na inatang sa kanya ng ina. Gusto ko sana iha kapag nakagraduate ka, isa ka na rin sa mamahalan ng aking negosyo. Tumatanda na ako at napapagod na rin. Kayong 3 na lang ang inaasahan ko. Sana pagtulungan niyo ito. Isang gabi habang naghahaponan silang sabay ay saad ng Tito Richard. Sa kanya ito direktang nakatingin kaya alam niyang siya ang kausap nito. Business management ang kinuha niyang kurso dahil sabi nga ni Tito Richard, yon ang naaayon sa kanya. At dahil 2 semester na lang ang natitira, ay 1 taon mahigit na lang ang kanyang bubuuin, matutulungan niya na si Calix na siyang inaasahan din naman ito. Yes po Tito, tipid niyang tugon, hindi naman ang nais niya bilang pagtanaw ng utang na loob. Dapat lang naman Dad, dahil kayo ang nagpaaral sa kanya. Ang swerte nga niya dahil tinamasa niya ang magandang buhay na wala siya. Mamahaling alahas, kotse, magagandang damit, sapatos at bag. Patutsada ni Stephanie. Kanina pa masama ang tingin nito sa kanya, kaya alam niyang nagpipigil lamang itong magsalita. Noon pa man, hindi na maganda ang trato nito sa kanya, pero ayos lang, nasanay na lang din siya. Naisip niyang ganun talaga ang buhay, hindi lahat ay pabor sa'yo. Ang mahalaga lang sa kanya ay may 2 taong kakampi niya sa loob ng bahay na yun, si Calix at Tito Richard. Stephanie! Saway ng lalaki sa anak. Tila nagalit ito sa sinabi ni Stephanie. Ang kanyang inay tahimik lamang. Si Calix ay nakatingin sa kapatid na tila hindi rin nagustuhan ng sinabi nito pero nanatiling tahimik. Bakit Dad? Totoo naman ang sinabi ko ah. Mas itinuring niyo pang anak yan kaysa sa akin. Kesyo mabait, bahay eskwelahan lang, samantalang ako puro barkada. Nandito lang ako sa bahay pero si Angela lang at si Kuya Calix ang napapansin niyo. Tumayo na si Stephanie na galit na galit. Umeko ang malakas nitong boses sa buong komedor. Puno ng selos ang tono. Dahil sa pagbubulakbol ni Stephanie, ay 1 taon itong bumalik sa pag-aaral na labis na ikinagalit ng ama. Pinagbawalan itong sumama sa barkada. Madalas sinasabi nito kay Stephanie na tularan siya bagay na lalong kinagagalit ng babae. Alam mong hindi yan totoo anak. Pare-pareho ang trato ko sa inyong 3. Itinuring ko kayong anak lahat. Mahinahon namang saad ni Tito Richard. Talaga ba Dad? Kaya ba kapag nagkakamali ako, kinukumpara niyo ko kay Angela dahil siya lang ang magaling para sa inyo? Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Na hindi niyo kami tinanong ni Kuya kung gusto naming magpakasal kayo ulit. Sigaw ni Stephanie na may kasamang pag-iyak. Stephanie, tama na. Saway ni Calix nang hindi makatiis pero masamang tingin ang ipinukol nito sa lalaki. Isa ka pa Kuya, wala kang ibang alam kundi ipagtanggol ang babaeng yan. Ni minsan hindi mo ko sinundo kapag ginagabi ako. Samantalang si Angela kahit bumubuhos ang malakas na ulan, susuungin mo pa rin. Dahil alam ko kung saan ko siya pupuntahan. Eh ikaw, kapag ginagabi ka kasama yung mga barkada mo, alam ko ba kung saan ka hahagilapin? Naiinis na rin si Calix sa tumayo. Galit na dinuro ang nagmamaktol na kapatid. Kung gusto mo ng magandang trato, gumawa ka ng mabuti. Dagdag pa nito, hindi na nakatiis ang mama niya at tumayo. Tsaka inalo si Stephanie. Niyakap na habang hinahagod ang likod. Don't worry iha. Kung talagang hindi kayo magkasundo nitong si Angela, sa Manila ko na lamang siya patatapusin ang kanyang pag-aaral. Napapansin ko rin na hindi kanya kayang pakisamahan. Narinig niyang saad ng ina habang inaalo si Stephanie. Isang bagay na hindi ginawa sa kanya, ang siya yakapin. Napabuntong hininga si Tito Richard nang kumalma si Stephanie at mapabalik sa upuan. Salamat tita. Alam mo, ikaw na lang talaga ang kakampi ko sa bahay na ito. Gusto ko bukas na bukas din. Umalis na si Angela rito. Pakiramdam ko kasi hindi ako makakilos ng maayos. Pahikbi-hikbi pa ito. Hindi ako papayag. Kalaunan ay saad ni Calix. Okay lang Calix, kaya ko naman ang sarili ko. Kung yun yung ikabubuti para sa amin ni Stephanie. Ayos lang, salamat sa concern. Mapait niyang ngiti. Nakita niyang inirapan siya ni Stephanie. Binalingan naman ni Tito Richard si Calix. Iho,
Ikaw na bahalang sumama bukas kay Angela para humanap ng matutuluyang boarding house. Make sure na safe siya ha. Mando nito sa binatang anak. Yes dad. Sinulyapan siya ni Calix na parang sinasabing okay lang ang lahat pero hindi niya maiwasang makadama ng kahungkagan nang mapag-isa sa kanyang silid. Sa bagay, bakit ba siya nalulungkot? Sanay na siya sa ina na walang pagmamalasakit sa kanya. Hi, bati ni Calix nang mapagbuksan niya ng pinto. Nakapantulog na siya at handa ng mahiga. May ipapakita lang ako. Pwedeng pumasok? Nakangiti nitong tanong. Mula sa maganda nitong mga ngiti ay nalipat sa hawak nitong laptop ang tingin niya. Okay, niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto tsaka ito pinapasok. May nahanap na akong school at boarding house sa Manila. Check mo kung nagustuhan mo. Nilapag nito ang laptop sa gitna ng kanyang kama tsaka hinila siya palapit. Tinignan din naman niya yun. Isang private school at exclusive para lamang sa mga babae. Napatingin siya sa lalaki tsaka tumango. Ayaw niyang kontrahin si Calix. Baka ano pa isipin nito. Ayaw niyang maging pabigat sa pamilyang ito kaya lahat ay susundin niya. Sure ka? Tatawagan ko na yung dean at ako nang bahalang makipag-usap bukas sa office ng eskwelahan. Ngumiti siya. Sobrang abala na yung gagawin niya rito. Ako nang bahala Calix. Alam ko namang busy ka. Hindi pwede. Sasamahan kita bukas. At dahil malapit lang naman ng Maynila dito sa resort, sa Maynila na rin ako uuwi. Good night Angela. Tsaka ito lumabas. Paano nito nasabing malapit lang ang 151 kilometer distance? Nababaliw na ba ito para mag-uwian araw-araw sa Maynila? Talagang okay lang na magsakripisyo ito sa mahabang biyahe? Naisip niya habang napapakunot na sinusundan ito ng tingin palabas. Pero napakibit balikat na lamang. Hayaan na nga lang niya. Mas pabor din iyon sa kanya at hindi siya mag-iisa doon. Naging okay naman ang takbo ng buhay ni Angela habang nasa Maynila at nag-aaral. Bagaman malungkot dahil hindi naman lagi nakakauwi si Calix sa kanyang apartment, nasanay na rin siyang nag-iisa. Naiintindihan din naman niyang busy ang lalaki at may tungkuling ginagampanan. Hello? Nabala ba kita? Bungad ni Calix sa kabilang linya. Pasado 11:00 na ng gabi pero dahil may school research siya ay gising pa siya ng mga oras na yun. Madalas namang tumawag ang lalaki para i-check kung okay siya or safe. Kapag walang pasok, mas gusto na lang niyang manatili sa kanyang apartment dahil tiyak naman niyang walang nakakamiss sa kanya sa bahay. Baka nga sumama pa ang araw ng kanyang ina kapag siya'y nakita ron. Miss niya na ito pero dahil mas nasasaktan lang siya kung sasabihin ng nararamdaman niya, itinago na lamang niya. Hindi niya maramdamang concerned ito sa kanya. Gabi na, napatawag ka? Tanong niya rito. Nasa biyahe na ako, actually malapit na. Tugon nito sa kabilang linya. Napapatanong naman si Angela sa kanyang sarili kung bakit hindi na lang nito ipagpabukas, gayong gabi na. Pero dahil ang sabi nito'y malapit na, tila may kung anong excitement siyang naramdaman sa isiping magkikita sila. Wala pang 3 minuto, bigla nga may nagbuzzer na sasakyan sa tapat ng gate. I'm here. Hindi pa pala niya na ibababa ang linya at nanatiling kausap ang lalaki sa kabilang linya. Excited siyang tumayo sa kama at lumabas ng kanyang silid, tuloy-tuloy sa malaking pinto upang salubungin ang lalaki. Okay, ibababa ko na. Aniya sa kausap na ngayon ay nasa kabilang linya pa. Tanaw niya na itong nakangiting bumaba ng kotse. Pinatay na rin ito ang linya tsaka siya kinawayan. Malalaki ang hakbang na sinalubong siya ng yakap ni Calix na kanyang ikinatigil para siyang nabato sa kinatatayuan nang makulong sa mainit nitong bisig. Alam niya sa sariling wala lang yun kay Calix pero bakit may kakaibang kiliti sa kanyang pakiramdam? Halika na sa loob, pagsaluhan natin to. Tinaas nito ang isang malaking box ng pizza. Paakbay siyang iginiya sa loob ng bahay habang siya'y napapatingin sa isang kamay na nasa kanyang balikat. 2 araw itong wala at dama niyang na-miss si Calix. Pagka-miss na hindi niya maunawaan kung bakit. Nagustuhan mo ba? Nakangiti nitong tanong na ang tinutukoy ay ang kinakain nilang Italian pizza. Tumango siya at ngumiti. Masaya lang naman siya hindi sa pasalubong ni Calix kundi kasama niya ngayon ng lalaki. Kinuha pa nito ang mga research paper niya na katatapos lang at pinakatitigan. Nag-offer din itong tulungan siya matapos kumain dahil sa totoo lang minsan inaabot siya ng madaling araw sa ginagawa niya. Hindi nga niya naramdaman ng antok dahil may kausap siya habang tinatapos ang school papers. Bukod doon, si Calix din ang naghanda ng almusal nilang 2 kinabukasan. Kumuha na ako ng assistant para hindi ko na kailangan tutukan ng resort.
Habang kumakain sila'y saad nito, kasalukuyan itong nilalagyan ng pagkain ng kanyang plato. Kung ako yung inaalala mo, ayos lang ako dito, Calix. Hindi safe sa'yo ang mag-isa dito sa bahay. Paano pag pinasok ka ng magnanakaw at may gawing masama sa'yo? Baka makapatay pa ako ng tao. Suplado nitong saad. Laging close ang gate kaya pasensya na sa magnanakaw. Pagbibiro niya, basta simula bukas, dito na ako uuwi. Kumain ka ng marami, pumapayat ka na. Tsaka muling nilagyan ng pagkain ng kanyang plato. Sa sinabi nito, magana siyang kumain. Inihatid pa nga siya ng lalaki sa campus na pinapasukan at nangakong uuwi kinagabihan. Mga bagay na namimiss niya kay Calix, ang pag-aalaga nito sa kanya na hindi niya naramdaman sa sariling ina. Mabuti pa nga sa ibang tao katulad ni Tito Richard at Calix. Sa paglipas na mga araw na kasama si Calix, ramdam niyang may nabubuo siyang damdamin para rito. Damdaming hindi niya inaasahang uusbong. Katunayan, kahit may naniligaw sa kanya, busted ka agad. Alam niyang maling maramdaman niya yung sa lalaking nagbigay ng importansya sa kanya dahil itinuring siya nitong pamilya. Kapatid niya ito kumbaga. Minsan nagtataka din siya sa sobrang close nito sa kanya. Sobrang pag-aalaga. Gusto niyang magtanong. Gusto niya itong itaboy na hindi alam kung anong gagawin. Ang nais niya lang masiguro ay ang nararamdaman. Psst! Kanina ka pa nakatingin kay Sir Calix. Baka matunaw. Nilukot na papel ang kanyang naramdamang ibinato sa kanya ni Vanji. Isa sa mga receptionist dito sa resort at kasama niya sa trabaho. 1 week pa lang naman siya as training. Close sila ni Vanji bilang ito ang madalas niyang kasama. Ang trabaho mo ay to answers all customer inquiry, maintain security and telecommunication services. Hindi ang titigan yung gwapo nating boss. Muli ay paninitan nito sa kanya. May kausap kasi si Calix sa pasilyo ng hotel na natatanaw niya mula sa salaming pinto. Hindi niya alam kung bakit ang lakas-lakas ng apil nito sa mga babae. Kahit madalas silang magkita, hindi pa din niya maiwasang titigan nito at tanawin sa malayo. Kung alam lang sana ni Calix na matagal niya na itong pinapantasya simula noong college siya. Bakit ba kasi ang bait nito? Hindi niya kinibo ang babae at nagkakandahaba na ang leeg sa pagtanaw sa papalayong lalaki kasabay ang kausap nito kanina nang biglang may naglanding ng isang punpun ng bulaklak sa kanyang harapan. Nagtataka namang napatingin sa may-ari nun at nakita niya si Ivan na kaibigan ni Calix na nagpapalipad hangin sa kanya. Nagsimula itong magparamdam sa kanya nang minsang isama ni Calix sa kanyang apartment noong siya ay nag-aaral. Palihim ito kung puntahan siya kapag wala si Calix dahil ayon sa binata ay hindi ito gusto para sa kanya. Ang sabi naman ni Calix, wag niya itong sasagutin dahil babaero ang lalaki. Kaya nga wala siyang panahon rito. Isa pa, si Calix ang tinitibok ng puso niya. Hi Ivan, para sa akin ba yan? Nakangiting tanong ni Vanji, nagpapakyut pa sa lalaki. Obvious ba? Para to kay Angela. Bahagya lang initong sinulyapan si Vanji. Ivan, galit na boses ni Calix ang nagpalingon sa kanila. Humihingal ito habang papalapit at labis nang ikinagulat nang bigla nitong suntukin si Ivan. Anong ginawa mo kay Stephanie? Mapapatay kita! Sigaw nito sa lalaki at walang awang pinagsusuntok sa muka ang kaibigan. Napuno naman ng sigaw ni Vanji ang kanilang kinaroroonan nang lumaban kay Calix ang lalaki at magpambuno ang dalawa. Basag ang mukha ng dalawa matapos mapaghiwalay ng security guard. Napag-alaman na niyang may namagitan kina Ivan at Stephanie. Pero ayon nga sa binata, kagustuhan iyon ni Stephanie. Ang kaso, nagbunga ang ginawa ng dalawa. Gusto lang palang asarin ni Stephanie si Calix dahil sa selos sa kapatid na nararamdaman sa kanya. Kaya si Ivan ang pinatulan nito para galitin si Calix at heto, nagtagumpay nga si Stephanie. Maging si Tito Richard, galit na galit kay Ivan. Sige, pagtulungan niyo ako. Diba? Walang ibang magaling sa inyo kundi si Angela. Pagod na ako makipagkompetensya sa kanya. Wala kayong ibang nakikitang kabutihan sa akin. Lahat nasa walang kwentang babaeng yan. Nanggagalaiti si Stephanie ng gabing yun matapos kumprontahin ng ama at ni Calix tungkol sa nangyaring pagdadalang tao at si Ivan ng ama. Nasa sala silang lahat at tahimik na nakikinig. Stephanie! Sigaw ni Tito Richard na sinulyapan siya. Tahimik lang ang kanyang ina na nakikinig. Si Calix ay ganun din. Bakit? Totoo naman dada. Simula nang dumating si Angela sa bahay na to, wala na kayo nakitang ibang magaling, mabait at perpektong anak, kundi siya.
Hindi nyo na ako nakikita, Dad. Lagi na lang si Angela. Mas malakas na sigaw ni Stephanie sa ama. Napatango siya sa narinig. Oo, nagsikap siyang makatapos ng pag-aaral kahit wala siyang makuhang suporta mula sa ina. Bilang pagtanaw ng utang na loob kinakalag sa Tito Richard. Hindi niya akalaing pagkatapos ng lumayo ng 1 taon sa lugar, mabigat pa rin ang loob ni Stephanie sa kanya. Lalo na ngayon nakabalik na muli siya sa bahay. Wag na wag mong isisisi sa iba yung mga pagkakamaling ginawa mo, Stephanie. Dahil ikaw ang nagdesisyon para sa sarili mo. Ibinigay ko sa'yo lahat ng mga luho mo. Wala kang narinig mula sa akin. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko dahil sawa na ako sa mga insecurities mo. Gusto kong maranasan mong maghirap para maramdaman mo ang kahalagahan ng perang nanggagaling sa bulsa kong winawaldas mo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Layas! Namumula sa galit si Tito Richard. Dinig niya ang panginginig ng boses nito. Richard, huminahon ka. Hinawakan ng kanyang ina ang braso ng asawa. Lalong nang galaiti si Stephanie sa galit. No, Dad. Hindi ako aalis sa bahay na to. Ako ang mas may karapatan dito. Kung meron nang pwedeng umalis dito ay walang iba kundi si Angela dahil ayoko siyang makita. Sinira niya yung buhay ko. Sigaw ni Stephanie habang dinuduro siya. Pagkatapos noon, nagkagulo sa loob ng bahay dahil napahawak si Tito Richard sa dibdib nito at biglang natumba sa kanyang kinatatayuan. Ihanda mo ang kotse, Alex. Sigaw ng mama niya sa tarantang boses. Pinagtulungan nilang buhatin si Tito Richard patungong sasakyan upang madala agad sa hospital. Ang mama niya iyak ng iyak habang nasa sasakyan sila at yakap ang asawa. Si Alex ang mabilis na nagmamaneho. Dad, I'm sorry. I'm sorry. Dinig niyang hagulgol ni Stephanie na nakahawak sa isang kamay ng ama. Puno ng pagsisisi ang boses. Subalit ang paghingi nito ng tawad ay kailanman hindi na maririnig pa ng ama dahil sa gabi ding iyon, binawian ng buhay si Tito Richard na hindi nila inakalang may sakit pala sa puso. Kaya pala madalas itong hingalin at mahirapang huminga. Napuno ng kalungkutan ng pamilya, lahat sila'y nagluluksa. Ramdam niya ang sakit na tila na wala ng isang tunay na ama habang inihahatid nila sa huling hantungan si Tito Richard. Dito niya lang naramdaman ang pagmamahal ng isang ama simula nang mawala ang kanyang papa. Itinuring siya nitong tunay na anak. Naalala niya pa noong gumraduate siya ng college dahil sa kabila ng pagiging busy nito, nakarating sa kanyang graduation day. Pero ang inang inaasahan ay wala ron. Matapos ang libing ni Tito Richard, napapansin niyang madalas tulala ang kanyang ina katulad sa gabing yun. Tahimik itong nasa teres ng lapitan niya. As usual, umiiyak na naman. Mama, tawag niya dito. Agad itong lumingon at sinamaan siya ng tingin. Kasalanan mo yung lahat ng to, Angela. Kung hindi ka sana bumalik dito, hindi mangyayari to. Ikaw ang pumatay kay Richard. Sumbat ng kanyang ina. Bagaman mahina ang boses, madiin iyon at bawat kataga ay may galit. Mapait siyang napatitig dito. Simula nang mamatay si Tito Richard, hindi na siya nito kinausap. Pinakamasakit iyong narinig niya ngayon dahil siya may hindi tanggap ang pagkawala ng lalaki. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng kanyang ina. Ako ba talagang may kasalanan ng lahat ng nangyayari, Ma? Noong namatay si Papa, kasalanan ko rin. Isinisi niyo sa akin noon. Hanggang ngayon daladala ko pa rin sa puso ko ang hindi makatarungan yung trato sa akin. At ngayon, sa akin niyo pa rin isisisi yung pagkawala ni Tito Richard? Bakit ganyan kayo sa akin, Ma? Nawala siya sa sarili kaya napalakas ang kanyang boses. Nanggigilito at malakas siyang sinampal. Dama niya ang pamamanhid ng kanyang pisngi na tila ikinabingi niya dahilan upang siya ay mapaluha. Oo, Angela, lahat ng kabalasang dumarating sa akin, ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ka pa dito. Hindi sana mangyayari to. Masaya kaming lahat nung nasa Maynila ka. Bakit ka pa bumalik? Malas ka sa buhay ko. Malas! Sa muli ay pinagsasasampal siya nito. Tulala niyang tinanggap ang lahat ng sampal na yun na halos hindi niya naramdaman pa dahil mas masakit pa ang mga sinabi nito sa kanya sa mismong labi ng kanyang ina. Nakita na lamang niyang inaawat ni Alex ang ina hanggang sa dalhin siya nito sa kanyang silid. Tulala siyang hindi alam ang sasabihin basta patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Naramdaman niyang iniupo siya ni Alex sa gilid ng kanyang kama habang pinapahid ang mga yun. Alex, bakit ganun si Mama? Mapait niyang tanong sa lalaki. Bakit hindi ko maramdam ang anak niya ako? Minahal ko naman si Tito Richard dahil naging ama siya sa akin. Iiling-iling siya dahil sa naninikip na dibdib. Hindi ko pinatay si Tito. Hindi ko kagustuhang mangyari to. Maniwala ka sa akin.
Hysterical niyang sigaw dahil kung hindi niya gagawin yun, mas mahihirapan siyang huminga. Pero natigilan siya nang siilin siya ng halik ni Calix sa labi, rason para malunok niya lahat ng gusto niyang sabihin. Tila huminto bigla ang pag-ikot ng mundo niya sa paglapat ng mga labing yun. Hindi niya inakalang ipapadama yun ni Calix sa kanya. Pareho silang walang kagalaw-galaw ni Calix habang nananatiling nakalapat ang mga labi sa kanya. Ramdam ni Angela ang biglang pagliyab ng kanyang pakiramdam. Gusto niyang itulak si Calix pero para bang hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Marahang kumilos si Calix upang ilayo ang mga labi sa kanya at titigan sa mga mata. Nagiinit ang kanyang buong pisngi nang mariing titigan ng binata. Ramdam niya ang mainit na hangin na nagmumula sa hininga ni Calix na naghahatid sa kanya ng mas lalong kakaibang init. Matapos mangusap ang kanilang mga mata, ay napasigok siya nang sa muli ay ilapat nito ang mga labi sa kanya at sa pagkakataong iyon, mas naging mapangahas ang halik ni Calix. Niyakap siya at idinikit ang kanyang katawan sa lalaki. Napakapit naman siya sa katawan ng lalaki. Hawak na kalaunan ay gumapang sa leeg ni Calix na nauwi sa yakap. Mas naramdaman niya pa ang pagnanais na mas maalab na halik ng lalaki kaya tumugon siya sa halik na yun. Mas naging maalab ang halik ni Calix at ginalugad ng dila nito ang kailaliman ng kanyang bibig. Hindi na nga namalayang naihiga na pala siya ng lalaki sa kanyang kama at ramdam niya ang mabigat nitong kamay na gumagapang sa balikat niya pababa sa kanyang bewang. Para siyang nakasalang sa pugon dahil sa mainit na pakiramdam. Ang alam niya, mali ang ginagawa nilang iyon, pero bakit wala siyang lakas para pigilan ng lalaki? Tuluyan na siyang nakapaglabas ng ingay mula sa kanyang lalamunan nang maalis na ni Calix ang sagabal sa kanya at nagtagpo ang kapwa nila katawan na nagnanais ng parehong maangkin. I love you, Angela. Bulong ng isip ni Calix bago tuluyang angkinin ng dalaga. Matagal niya nang gustong gawin to noong nasa apartment pa man sila pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang bigyan ng rason si Angela para siya iwasan. Pero napakatagal na ng panahong tiniis niyang itago ang damdamin para dito. Hindi niya na kaya. Kung hindi niya ilalabas ito ngayon, mababaliw siya. Ramdam niya ang kakaibang kaligayahan nang pag-isahin niya ang katawan nila ni Angela. Lalo at siya ang kauna-unahang lalaki na umangkin sa dalaga. Sabay pang natulog ang dalawa mismo sa silid ng dalaga matapos ang kaganapan. Kinaumagahan, matamis ng ngiti ni Calix ang nabungaran ni Angela. Napabalikwas pa siya ng bangon sa takot na may makaalam sa nangyari sa kanila, lalo at may hinaharap pa silang problema. Kamamatay lang ni Tito Richard at buntis si Stephanie at hanggang ngayon hindi pa nakakausap ni Calix ng maayos si Ivan dahil naging abala sila sa libing ng ama nito. Calix, sambit niya sa pangalan nito at nalilitong tumingin sa gawin ng binata. Hindi dapat nangyari to. Kinabig siya ng lalaki upang siilin ng halik sa labi kaya namilog ang mga mata niya. Sinadya ko yung lahat ng namagitan sa atin kagabi, Angela. Hindi dahil gusto ko lang, kundi yun ang nais ng puso ko. Mahal kita, Angela. Pagtatapat sa kanya ni Calix, pero kasabay nun ay katok mula sa pintuan kaya nataranta siyang hinanap ang kanyang kasuotan na basta na lamang itinapon ni Calix kagabi. Hindi niya malaman kung paano mabilis na nakapagbihis. Si Calix ay hinila na niya papasok sa banyo upang doon magtago. Mabilis ding tinanggal ang kanyang bedsheet na may bakas ng dugo mula sa kanya. Nang makitang okay na ang lahat, tsaka niya binuksan ang pinto. Laking pasasalamat niya at katulong lamang ang nasa labas at tinatawag siya upang mag-almusal na dahil naroon daw ang kanyang ina. Sige, susunod na lang ako. Aniya sa katulong at alanganing nakangiti at labis ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkaalis ng katulong, agad isinara ang pinto tsaka tinakbo si Calix sa banyo. Sakto namang nakapagbihis na ito kaya naman agad niyang hinila palabas ang lalaki. Natatawa naman si Calix sa kanya. Ano bang ikinatatakot mo, Angela? Pananagutan ko yung ginawa natin kagabi. Don't worry about it. Mabilis niyang tinakpan ng bibig ni Calix dahil hindi niya nais marinig ang iba pa nitong sasabihin. Nabigla siya kagabi dahil sobrang lungkot niya. Hindi nakapag-isip ng tama. Hindi man sila magkadugo ni Calix pero parang kapatid niya na rin ito. Pamilya sila. Tsaka lang siya nakahinga ng malalim matapos lumabas ni Calix sa kwarto niya pero sinabi nitong pag-usapan nila ang nangyari. Ngayong wala na si Richard, gusto kong ibenta ang iba nating negosyo at resort na lang ang matitira.
Matapos kumain ng almusal, inipon sila ng ina sa sala. Si Stephanie din ay naroon, kaharap din nila si Attorney Inares na siyang private attorney ng pamilya. Matagal nang ipinagawa ni Tito Richard ang last will and testament nito at may kanya-kanya nang naiwang ari-arian sa dalawang anak, pero hindi niya lubos maisip na gustong magdesisyon ng kanyang ina para sa mga negosyong naipangalan kay Calix. I'm sorry tita, hindi ako papayag sa plano ninyo. Iniwan sa akin lahat ni Dad ang negosyo niya dahil alam niyang kaya naming patakbuhin ni Angela. Tumingin pa ito sa gawin niya. Umiirap ang kanyang ina. Wala akong magagawa ko yun ang desisyon mo. Yaman din lang naman na sa akin na ihabili ng ama mo yung mansyon na to. Ay ako ang magdidesisyon kung sino ang mananatili rito. Tsaka tumingin sa gawin niya ang ina. Alam niyang kating-kati itong mawala siya sa bahay na yun, kaya hindi na siya nagulat ng ora mismo palayasin ito at sinabing maiwan si Stephanie at Calix. Masakit mang marinig mula sa kanyang sariling ina yun, pero hindi na siya nagprotesta. May malaking pera siyang ipinamana sa bangko ng yumaong matanda, kaya kahit saan siya dalhin ng kapalaran ay kayang-kaya niya, pero hindi pumayag si Calix na umalis siya. Nanatili si Angela sa mansyon, ayon na rin sa kagustuhan ni Calix. Pero sa tuwing magkakasalubong sila ng ina, marami siyang naririnig na masakit na salita. Pero bilang sanay na siya, deadman na lang sa kung anong naririnig galing rito. Sinasadya na lang niyang iwasan ito, lalo kapag nasa loob siya ng bahay. Angela! Mabait na boses ni Stephanie nang magkasalubong sila sa hagdan. Kadarating lang niya halos galing sa trabaho. Wala si Calix dahil may 3 araw itong business trip. Napatingin siya rito. Isa si Stephanie na iniiwasan niya sa loob ng bahay, pero sa pagkakataong yun, hindi niya magawang iwasan ng babae. Malungkot kasi ito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito sa kanya. Nang tumayo siya, nagpatiuna ang babae patungo sa teres. Nag-ipon muna siya ng hangin sa dibdib bago sumunod sa babae. I'm sorry Angela sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko nga alam na kailangan mo nang mawala ni Dad bago ko ma-realize ang pagkakamali ko. Maluha-luha si Stephanie nang magsalita nang marating nila ang teres. Bahagya siyang nagulat. Dama niya sa mga mata nito ang sinseridad. Noong nililibing ang ama nito, walang ginawa si Stephanie kundi mag-sorry. Halos mawalan ito ng malay sa kakaiyak at kakahingi ng tawad sa daddy nito. Mahal ko si Dad. Sobrang mahal. Sayang lang, ni minsan hindi ko nasabi noong buhay siya. Tuluyang bumagsak ang mga luha nito at binalot ng kalungkutan ng itsura. Kung maibabalik ko lang ang lahat, Angela, hindi ko sana sinayang ang mga sandaling nandyan siya. Tsaka ito napahagulgol. I'm sorry, Angela. I'm really sorry. Stephanie, tama na. Nagdadalang tao ka pa naman. Hinawakan niya ito sa kamay at inalalayang tumayo ng maayos dahil halos mapaluhod dito sa pag-iyak. Nakasubsob ang mukha ni Stephanie sa 2 kamay nang yakapin niya ang babae. Ito yung pagkakataong gustong makita ni Tito Richard sa kanila nun, kaya alam niyang ikatutuwa ng lalaki kung sakali mang nakikita sila ngayon. Nagpatuloy ito sa pag-iyak at siya naman, hinagod ito sa likod hanggang sa huminto si Stephanie. Salamat. Tama si Dad. Mabait ka. Yan naman ang palagi niyang sinasabi. Nasubukan kitang kausapin pero nagmamatigas ako. Nagsiselos ako dahil ikaw ang magaling. Pero ngayon, Angela, na napatawad mo na ako, masaya na rin ako isipin na masaya na din si Dad kung nasaan man siya ngayon. Matapos nilang magkaayos ni Stephanie sa gabing yun, nakangiti niyang tinungo ang kanyang silid. Pakiramdam niya may 100 tinik na nawala sa kanyang dibdib. Saktong tumatawag pala si Calix nang pumasok siya sa kwarto. Pinulot niya ang nagring na cellphone tsaka sinagot ang video call ng lalaki. Bumungad sa kanya ang nakakunot nitong noo. Eto, tulog ka na. 3 times na akong tumawag. San ka ba galing? May pagka-demanding ang tono nito. Matapos ang nangyari sa kanila noon ni Calix, hindi nila napag-usapan pa iyon pero malaking pagbabago ang naging trato sa kanya ni Calix. Umaakto itong boyfriend niya. May pagkakataon pa nga sa kanyang trabahong sinisita nito ang mga lalaking nagpapalipad hangin sa kanya at tila ba nagsiselos. Nasa labas ako. At ano? Wala, nag-usap kami ni Stephanie. Humingi siya ng tawad sa akin. Then bati na kami dahil pinatawad ko siya agad. Pagbabalita niya. Talaga? Nawala ang masamang tabas ng mukha nito kanina at napa-smile.
Siya may napangiti din dahil nakakahawa ang ngiti nito sa labi. Yes, at okay na kami ni Stephanie. Si mama na lang ang galit sa akin. Biglang nalungkot ang kanyang boses. Siguro kapag naikasal na tayo, mawawala na ang galit ni tita sa'yo. Bigyan natin siya agad ng 10 apo. Tsaka itong umisi. Wow, ang ganda ng plano mo ah. Panunuya niya, tsaka ito sinimangutan. Malamang kapag nalaman ng kanyang ina ang nangyari sa kanila ni Calix, baka tuluyan siya nitong palayasin sa bahay. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Basta pag uwi ko, aasikasuhin na natin ang kasal, okay? Abot tenga naman ang ngiti nito. Tuloy, kinikilig siya sa presensyang iyon ni Calix. Unahin mo muna ang kapatid mo dahil nagdadalang tao yun. Nakausap mo na ba si Ivan? Pag-iiba niya ng usapan bago pa siya lumubog sa kanyang kinauupuan sa sobrang kilig. Nawala ang ngiti nito sa labit na palitan ng inis. Tinatawagan ko siya, ayaw niyang sagutin. Huli naming pag-uusap, sinabi niyang hindi niya mahal si Stephanie, kaya hindi niya ito pakakasalan. Alam mo, mapapatay ko ang lalaking yun. Bahagyang tumaas ang boses nito. Siya naman ay pinakalma ang lalaki. Nagpresenta pa siyang kakausapin si Ivan, pero lalong ikinagalit ni Calix. Ito na nga raw ang bahalang makipag-usap. Nagkibit-balikat na lang siya. Medyo siloso si Calix, pansin niya lang. Kinaumagahan, napansin niyang maagang umalis ang kanyang ina. Nag-hire ito ng sariling driver. Nang tanungin niya ang maid kung saan ito pupunta, sinabing may kausap ito kanina bago umalis pero hindi sinabi kung saan pupunta. Madalas naman itong wala sa bahay. Nag-prepare na lang siya at umalis gamit ang sariling kotse na binili pa ni Tito Richard para sa kanya noon. Pagdating sa office, naging abala din siya maghapon na hindi niya namamalayan ng oras. Tiwala na sa kanyang iwanan ni Calix ang pamamahala ng resort, kaya naaasikaso na nito ang iba pang mga negosyong naiwan ng ama. Habang papauwi kinahaponan, sunod-sunod ang pagtunog ng kanyang cellphone. May kung anong file ang ipinasa sa kanya at dahil nagmamaneho, hinayaan niya muna. Ay palaka! Gulat niyang sigaw matapos mapasukan si Calix sa kanyang kwarto. Sapo agad ang dibdib niya sa gulat dahil nasa pinto mismo ito ng kanyang silid. Hindi man lang ito nag-abalang buksan ng ilaw. Hi! Agad siya nitong niyakap. Ba't ang aga mo atang umuwi? Ang sabi mo 3 days, pangalawang araw pa lang ngayon. Tanong niya't ilang na ilang sa ayos nilang dalawa. Nakayakap ang isang kamay ni Calix sa bewang niya. Bahagya siyang nakasandal sa nakasarang pinto at ang isang kamay naman nito hawak ang isa niyang palad. I miss you, Angela. Tanging sagot sa kanya ng lalaki bago siya siniil ng maalab na halik sa labi, dahilan para lalo siyang masiksik sa pinto. Kakaibang tamis agad ang nalasahan niya mula sa labi nito, kaya nag-apoy kaagad ang kanyang pakiramdam. Nangatog ang tuhod niya at may kung anong kiliting gumapang sa buo niyang katawan. Naibulong na niya ang pangalan nito sa isip nang mas lalo pa siyang kuyumusin ng halik ni Calix. Nawari bang sabik na sabik o hawat hindi sapat na hanggang halik lang ang magaganap dahil gumapang ang agresibo nitong kamay doon sa bagay na iyon sa kanya. Nagmamadaling bumaba ang halik nito habang isa-isang kinakalas ang kanyang sagabal. Napatakip pa nga siya sa sariling bibig nang marating ng labi ni Calix ang pinakapakay nito. May ingay kasing lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi niya namalayang nadala siya ni Calix sa ibabaw ng kama at sa muli, tumawid na naman sila sa apoy ng kasalanan. 1 linggo ang lumipas at nagkaayos sina Ivan at Calix, kaya heto, ikakasal na ang dalawa. Best wishes! Nakangiting bati niya kay Stephanie habang binabaybay nilang sabay ang hallway patungong entrance ng simbahan. Isa siya sa mga bridesmaid ni Stephanie, kaya siya ang katuwang nito sa mahabang damit. Naroon si Calix at kausap ni Ivan malapit sa altar. Ang kanyang inay naroon din at nakangiti kay Stephanie. Masaya ito para sa babae. Nilingon siya ni Stephanie at nagpasalamat sa kanya. Tinanguan niya lang ito bilang tugon. Nang umalingaw-ngaw ang malamyos na tugtugin, tsaka marahang naglakad ang bride papasok ng simbahan. Nagsimula na ring mag-flash ang kamera. Nakangiti naman niyang pinanood si Stephanie habang naglalakad palapit sa altar. Nasulyapan pa niyang nakatitig sa kanya si Calix sa di kalayuan na tila ba may ipinahihiwatig sa titig na yun. Ramdam niya ang kiliti sa kanyang sikmura dahil sa titig ni Calix na tila ba sa lahat ng panauhin sa kasalang yun ay siya ang pinakamaganda kahit na alam niyang maraming nagkakagusto sa binata.
Ilang bisita ang mas napapansin si Calix kaysa sa gwapong groom ni Stephanie. Habang nakikinig sa seremonya ng kasal, iniisip niya na rin ang pakiramdam kapag sila naman ni Calix ang nasa ganoong sitwasyon kahit na alam niyang malabong mangyari. Walang humpay ang batuhan nila ng ngiti. May pagkakataong kikindatan siya nito na nagpapainit ng kanyang magkabilang pisngi. Ang gagawin niya, iiwas ng tingin habang pinipigilan ng isang ngiti. Nang matapos ang kasal, dumiretso ka agad sa reception at pasimpleng lumapit sa kanya ang lalaki at binulungan siya. "You're such a beautiful today." Tsaka pa kunwaring kinawayan ang isa sa mga panauhing naroon na kakilala din ng groom. Hindi nila pwedeng ilantad kung anong meron sa kanila dahil ang alam ng lahat, magkapatid sila ni Calix at panigurado siyang pagpipiyastahan ng buhay nito at masisira ang pangalan ng lalaki sa larangan ng negosyo. Kaya patago ang relasyon nilang dalawa kahit papara sa kanya. Hindi malinaw ang lahat sa pagitan nila ng lalaki. Hindi niya sigurado kung BF na ba niya ito. Walang ligawang namagitan sa kanila. Basta 2 beses may nangyari. Nangingiting sinundan niya lang ito ng tingin. Nahuli niya pang masamang nakatingin sa kanya ang ina na para bang binabantayan siya. Si Calix ba ang rason kung bakit hindi mo magawang umalis sa pamamahay ko kahit na isinusuka ka namin ni Angela? Nang magkaroon ng pagkakataon ng ina, nilapitan siya nito. Kapansin-pansin ang pagpapaseksi ng kanyang ina, hindi lang sa araw na yun, kundi simula nang mawala si Tito Richard. Pero totoo naman kasing maganda ito at kahit na namatayan na ng 2 asawa, hindi mapapansin ang edad, lalo at laging mamahalin ng suot. Hindi siya nakakibo dahil ito naman talaga ang rason, dahil mahal niya si Calix. "Makinig kang mabuti sa akin, Angela." Mas lumapit pa ito sa kanya bago muling nagsalita. "Kung ano man yung kating nararamdaman mo para kay Calix, kalimutan mo na." Maldita itong umiti pero galit ang mga mata. "Di hamak na mas bagay kami ni Calix. Magiging matibay ang negosyong naiwan ni Richard kapag kami ang kinasal." Napaawang ang labi niya sa sinabi nito, marahil sa hindi inaasahang maririnig mula sa kanyang ina. Parang anak na lang nito si Calix. "Kaya nga gusto ko nang mawala ka sa landas namin. Alam ko kasing may nangyayari sa inyo ni Calix. Tandaan mong kaya kong gawin lahat, Angela. Pwede kong sirain ang buhay ni Calix at hindi ko hahayaan na maging masaya kayong pareho." May pagbabanta ang boses nito. Gusto niyang maluha sa sinabi ng kanyang ina. Sadyang gagawin nito ang lahat basta makita lang ang miserableng buhay niya. Tumitig siya rito at naglakas ng loob na magtanong kahit masakit marinig ang isasagot nito. "Ma, anak niyo po ba talaga ako?" Umirap lang ito sa tanong niya pero hindi siya sinagot. "Anak niyo ba talaga ako, Ma? Dahil hindi ko maramdaman. Sabihin niyo sa akin." Nanginig ang boses niya at may iilang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Magsasalita pa sana ito kaso dumating ang isang kaibigan ng kanyang ina na inimbitahan din to sa kasal na yon ni Stephanie. Kasama nito ang anak na si JM at ipinakilala sa kanya. Siya naman ay pasimpleng pinahid ang luha tsaka nagpaalam sa mga ito. Hindi siya interesado sa anak nito dahil alam niyang pakana ng kanyang inang ipakilala nito sa kanyang lalaki. Sadyang gagawin nito ang lahat. "Angela, bumalik ka dito!" Sigaw pa ng kanyang ina. Parehong hindi niya pinansin at nakipag-usap na lamang sa ibang mga bisita kahit hindi mawala sa kanyang isip ang napag-usapan nila ng kanyang mama. 3:00 ng hapon, nag-uwian ng mga bisita at halos sila na lamang ni Calix ang naroon. "Ito, kapag sinaktan mo makakatikim ka sa akin." Lasing na si Calix dahil namumula na ang tenga nito. Nag-1-on-1 kasi si Calix at Ivan pagdating sa mansyon. "Kuya, nag-usap na kami ni Ivan na ang kasal na ito ay para lamang sa sanggol na dinadala ko. Hindi ko rin naman yan mahal eh." Diring-diri namang tinignan ni Stephanie ang lasing na asawa sa kabilang silya. Tumawa lang si Ivan. "Basta, mangako kang hindi mo sasaktan si Stephanie, ha?" Makailang beses nitong tinapik sa balikat si Ivan. Pareho nang nakatango ang dalawa dahil sa kalasingan. "Tama na yan, matulog na tayo, Ivan." Aya naman ni Stephanie sa asawa at inakay na papasok sa loob ng bahay. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ni Calix nang ayain na rin itong pumasok sa loob. Tumayo siya upang alalayan ng lalaki. "Ano ka ba? Hindi pa ako lasing, Angela. Kita ko pa nga kung gaano ka kaganda ngayon." Kinabig siya nito kaya napaupo siya sa hita ni Calix.
Napamaang na lang dahil idinikit sa kanya ang labi nito. Malalim na ang gabi pero nag-aalala siyang may makakita sa kanila ni Calix kaya naitulak niya ito. Sa lakas nga ng pagkakatulak niya, nahulog ito sa inuupuan. Ganun man, sinikap niyang itayo at alalayan papasok sa loob ng bahay kahit na ang bigat ni Calix. Ako na ang bahalang magdala sa kanyang kwarto, Angela. Pagpasok nila sa bahay ay sumalubong ang kanyang inang nakasuot ng manipis na pantulog at bakatang hubog ng katawan. Walang suot na sapin sa dibdib dahil halata sa manipis na suot. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi niya magawang banggitin ang salitang mama dahil unti-unti nang nawawala ang kanyang respeto sa pinaggagawa nito sa kanya. Maarte itong naglakad at sinapo ang pisngi ni Calix. Let's go. Ako nang bahalang maghatid sa'yo sa kwarto. Ngumisi pa ito tsaka inagaw sa kanya si Calix. Napapasunod naman siya ng hindi makapaniwalang tingin sa kanyang ina. Nakatatlong PT na si Angela sa umagang yun. Actually, nung unang araw pa siya nag-PT at inulit niya kahapon. Pero dahil palaging positive ang result, means buntis siya. Kaya naman ngayong umagay nag-PT na naman siya. Kaya tuluyan ng natulala ang dalaga habang nakatitig sa dalawang guhit. Nakaramdam kasi siya ng pagsusuka at pagkahilo. Bukod dun, nag-cravings din siya ng maasim. 3 buwan na ang nakakalipas simula nang huling may namagitan sa kanilang dalawa ni Calix. Lulugo-lugo siyang naligo, nagbihis at lumabas ng kwarto upang pumasok sa office. Pagdating sa komedor, nadatnan niya ang kanyang ina't si Calix na nagtatawanan. Napahinto pa siya't napatitig sa kamay ng ina na nasa dibdib ng lalaki. Palabiro ka talaga, Calix, pero salamat. Alam mo, sana palagi kang ganyan. Sinulyapan pa siya ng kanyang ina nang makahulugan. Nagbaba siya ng tingin. Talagang harap-harapan itong nilalandi si Calix at ang lalaki naman walang kamalay-malay sa plano ng ina niya. Good morning, Angela. Nang masulyapan siya ni Calix ay bati sa kanya. Hindi siya kumibo at masama ang loob na nagtimpla ng gatas. Wala siyang ganang kumain dahil baka maisukan niya lang sa mukha ng kanyang ina. Sadyang totohanan itong ipinapakita sa kanya kung paano landiin si Calix. Wala naman siyang karapatan sa lalaki dahil hindi niya alam kung anong meron sila. Patuloy ang biruan at tawanan ng dalawa na ikinaiinis niya. Parang kutsilyo na tumatarak sa kanya bawat tawa ni Calix na sinasabayan ng ina. Bumuntong hininga siya at inisang lagok ang tinimplang gatas tsaka nag-walk out. Hindi ka ba mag-aalmusal, Angela? Sumabay ka sa amin ni Calix. Tawag sa kanya ng ina. Nangaasar ang tono nitong may pahabol na tawa. Bumalik siya sa kwarto at doon kinalma ang sarili. Kalaunan ay bumukas iyon at si Calix ang iniluwa. Nagkunwari siyang mainaayos sa kanyang bag. Let's go? Tanong nito at nilapitan siya at niyakap mula sa likuran. Ayaw niyang iparamdam na galit siya kay Calix dahil hindi makatwirang nagsiselo siya sa sariling ina. Noong gabing malasing si Calix at ihatid ng kanyang ina sa kwarto ay umaga nang lumabas ang babae at nasundan pa iyon. Ayaw niyang makipagkumpetensya rito dahil ramdam niyang hindi siya mananalo. Susunod ako, mauna ka na. Walang emosyon niyang saad. Okay, hihintayin kita sa kotse. Matapos siyang kintalan ng halik sa labi, tsaka ito lumabas ng silid. Calix, iho, pwede mo ba akong samahan mamaya? Paglabas niya ng kwarto, nadinig niyang saad ng kanyang ina. Sure, tita, ihahatid ko lang si Angela. Tugon naman ito. No need, iho, may sarili naman siyang kotse, bakit kailangan mo pang ihatid? Tsaka siya binalingan nito ng nakangiti. Kaya mo namang mag-drive, di ba, Angela? Sabi pa nito. Sinulyapan niya si Calix, naiinis na naman siya. Bakit kayo? May sarili din naman kayong driver. Bakit si Calix pa yung magmamaneho para sa inyo? Hindi niya napigilan ng sarili at patuya niyang kinausap ang ina. Angela! Napapamaang si Calix sa kanya sa unang pagkakataong sinupalpal niya si Criselda. Okay lang, Calix, sanay na ako sa anak ko. Ganyan niya ako taratuhin kapag wala ka. Actually, madalas niyang gawin sa akin to. Feeling ko nga nagsiselos siya eh. Paawa effect ng kanyang ina. Nilapitan siya ni Calix at hinawakan sa braso. Babalikan ko kayo, tita. Mag-uusap lang kami ni Angela. Tsaka siya hinatak palabas ng bahay. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw ang relasyon nila ni Calix. Hindi niya nga alam kung mahal siya nito. Naramdaman niyang hindi pa ito handa para sa kanya. Nakita niya din ang iilang photo na ipinasa sa kanya noon nung galing ito sa business trip. May kasama itong babae. Late niya nang nabuksan ng file na ipinasa ng unknown number. Magkasama sa hotel ang dalawa
at imposibleng walang nangyari. Palihim pero babaero si Calix, pati ina niya pinapatulan. Nakakasuka, nagsimula siyang mandiri dito. Hindi niya na kinumpronta si Calix dahil wala namang sila. Ni minsan, hindi niya narinig na sinabing mahal siya nito, lalo na ngayon. Ano bang problema, Angela? Bakit kailangan mong sagutin ng ganun si tita? Tanong sa kanya ni Calix pagdating nila sa loob ng sasakyan. Sorry Calix, hindi ko naman alam na wala akong karapatang mga tuwiran. Malungkot niyang tono. Nasaktan si tita sa ginawa mo, alam mo ba yun? Sa tono nito, parang siya pa itong lumalabas na masama, kaya may nabuting manahimik na lang. Baka hindi niya mapigilan ng sarili at ano pa ang kanyang masabi. Nasasaktan siya sa nangyayari sa kanila ni Calix dahil umaasa siyang para sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Pasado 2:00 ng hapon, umuwi siya sa bahay upang mag-impake. Saktong wala ang kanyang ina. Hindi rin napansin ng katulong ang pagbaba niya, bit-bit ang 2 malalaking bag na pinaglalagyan ng kanyang mga gamit. Aalis siya at hindi malalaman ni Calix kung saan siya pupunta upang mapagtanto nito kung gaano ba talaga siya sa buhay ng lalaki. Palalakihin niya ang kanyang anak mag-isa na hindi kinakailangan ng isang ama. Mamumuhay din siya na wala sa anino ang kanyang kinasusuklaman na ina. Namamalisbis ang kanyang luha habang nagmamaneho papalayo. Sisikapin niyang mamuhay ng normal. Alam niyang ito ang tama. Pagdating sa kanyang destination, naghanap siya ng mauupahang apartment. Nasa Baguio siya ngayon. Dito siya mamumuhay ng mag-isa, malayo sa mga taong nagdulot lang ng hinanakit sa kanya. Nakilala niya si Aling Sinaida na kanyang kasera. Mabait naman ito, lalo na nang mag-abot siya ng 3 buwang deposit sa pagtira niya dito. Nag-offer pa nga ito ng masarap na ulam sa kanya. Sinabi niyang hiwalay siya sa asawa at nagdadalang tao para hindi na ito magtaka kapag nakitang malaki ang kanyang tiyan. Nangihinayang pa ito at bakit daw ba siya hihiwalayan pero wala namang naging tugon sa kanya. Sunod-sunod na noon na tumatawag sa kanyang cellphone si Calix pero wala siyang balak sagutin yun. Sinira niya ang SIM card na nag-uugnay sa kanila. Nababasa pa niya ang iilang message na ipinadala nito. Anong kasalanan ko? Bakit mo ginawa to? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Pag-uusapan natin to, Angela. Kausapin mo ko please. Sagutin mo ang tawag ko. Pagkatapos basahin ang 3 mensaheng ipinadala ni Calix sa kanya, napabuntong hininga siya. Hindi siya mahal ng lalaki, kundi kailangan. Tsaka niya tuluyang sinira ang SIM card at tinapon sa basurahan. Mabilis na lumipas ang 4 na taon at ngayon makikita ni Angela ang kanyang kambal na naglalaro sa sala habang siya at si Emma na kanyang naging best friend, pinapanood nila pareho ang dalawa. Nagkakilala sila noon ni Emma sa isang insurance company kung saan nag-apply siya pansamantala habang hindi pa naman malaki ang kanyang tiyan. Matapos manganak at ginamit na lamang ang perang ipinamana sa kanya ni Tito Richard bilang puhunan sa negosyo. Nagtayo siya ng internet cafe at kasosyo niya si Emma na nag-invest ng 30%. Sa loob ng 1 taon, nabawi naman niya ang kanyang ipinuhunan dahil pumatok ang naisip niyang negosyo. Nung una, nagsimula lamang sa 6 na customer at tumatagal ng 2 or 3 oras sa mga gamings. Pero nung nag-open siya 24/7 at kumuha ng 2 assistant, dumami ang customer. Ganun man, ay sinisigurong may time sa kanyang anak. Parang kailan lang no, dinadalhan ko pa sila ng tig-1 dosenang diaper nun. Pero tignan mo ngayon, Mars. Nakatawang sabi ni Emma habang nakatingin sa kanyang mga anak. Ngumiti siya. Napakasayang makitang malusog ang mga ito. Kung bakit kasi hindi pa kayo magpakasal ni Spencer para makabuo naman kayo ng baby? Tudyo niya na ang tinutukoy ay ang 1 taon nitong kasintahan. LDR nga lang ang dalawa dahil nasa Maynila si Spencer at si Emma naman ay nasa Baguio dahil nandito ang pamilya nito. Nakilala na rin niya ang parents ng kaibigan na halos walking distance lang din ang pagitan ng bahay. Kaya nga parang tirahan na rin ni Emma ang kanyang apartment. Madalas din itong magpalipas ng gabi dahil gustong-gusto ni Emma ang kanyang fraternal twins na si Abby at RG. Alam mo namang breadwinner ang boyfriend ko, kaya tiis-tiis muna no, makakapag-intay pa naman ang matres ko. Natatawang sabi ni Emma. Nginitian niya lang ito. Biglang naalala ang mga panahong mag-isa niyang tinataguyod sa hirap ang mga anak. Minsan, gusto niya nang sumuko nun sa matinding kahungkagang nararamdaman at pangungulila sa lalaking mahal, pero mabutit hindi siya nagpatalo.
Bagkus ginawang motivation ang napagdaanang hinanakit para paglabanan ng lahat ng pagsubok. Ngayon ay masaya siyang naging matagumpay kahit na naubos muna ang luha niya bago napagtanto na tama ang kanyang naging desisyon sa buhay na talikuran si Calix. Maya-maya, lumapit ang kambal sa kanila upang humingi ng makakain. Sabi ni Abby na gugutom ito at nakigaya na rin si RG. Tumayo naman siya upang gumawa ng merienda sa kusina para sa dalawa at naiwan naman sa sala si Emma upang bantayan ang kanyang mga anak. Pagbukas ng ref, napansin niyang wala na palang stock maging sa lagayan ng mga grocery kaya napagpasyahan niyang bihisan ng mga bata at dalhin na lang sa labas upang doon na magmerienda. May kapalit kasing McDonald's sa kanilang apartment. Kapag ganitong lalabas sila, makikitang tuwang-tuwa naman ng mga bata. Kanya-kanyang kuha ng favorite na damit at shoes. Sinama na rin niya ang yaya ng dalawa at syempre, ang kanyang best friend. Mars, huwag ka sana magagalit ha. Wala ka na bang balita doon sa ama ng kambal? Palihim na tanong ni Emma sa kanya habang kumakain na ang dalawang bata at inaalalayan ni Yaya Betty. Ang pagkakaalam ni Emma, hiwalay lang siya sa nobyo. Nagsinungaling na nga lang siya na may iba na itong asawa. Iwas tanong ng mga nakapalibot sa kanya. Nakakapagod kasing sumagot sa mga katanungan ukol sa walang kwentang lalaking yun. Hindi na rin siya interesado pang malaman kung ano ang nangyari kay Calix at sa kanyang ina. Wala akong balita, malamang may mga anak na rin yun. So sad naman. Minsan ang unfair talaga ng pagkakataon no. Pinagtagpo pero hindi itinadhana. Tsaka nito kinanta ang lyrics ng kantang yun. Napakurap siya. Wari ba bumalik ang sakit sa dibdib niya nung talikuran niya si Calix at mamuhay na malayo rito. Nakagat pa niya ang pangibabang labi nang maramdaman ang pagsungaw ng mainit na luha sa kanyang mga mata. Napa-excuse tuloy siya upang tunguhin ang CR. Nagpapahid siya ng luha patungo sa CR nang may mabangga. Sa pagmamadali niya marahil kaya hindi ito napansin. Oops me, sorry. Bigla siyang nahawakan ito sa magkabilang braso upang pigilan ang pagkakabuwal sana. Pareho pa silang nagkagulatan nang makilala si Calix. Angela? Bulalas nito't nanlaki ang mga mata. Siya may ganun din. Dali-dali siyang lumayo kay Calix upang ito iwasan pero mabilis nitong nahagilap ang isang kamay niya. Nagagalit ang anyo nito na hinaltak siya sa isang braso palabas ng fast food. Umurong na nga ang mga luha niya at napalitan ng galit pagkakita rito. Dama niyang piniga ni Calix ang parting yun. Hindi naman maiwasan ni Calix ang matinding galit na naramdaman pagkakita kay Angela. Totoo ngang nasa Baguio ito kasama ang asawang ipinagpalit sa kanya. Ano to tita? Untag niya noon kay Tita Criselda nang maglapag ito ng envelope sa kanyang harapan at wala pang isang buwan simula nang umalis si Angela sa poder niya. Buksan mo, sabi pa nito. Marahan siyang kumilos at binuksan ang envelope. Tumambad sa kanya ang larawan ng isang lalaki at isang babaeng magkayakap sa isang kama. Hindi niya kilala ang lalaki pero nagimbal siya sa babaeng nasa larawan. Walang iba kundi si Angela. Nanginig ang kanyang kalamnan at agad na ikuyom ang kamao. Nag-asawa na yung anak ko, Calix, kaya kalimutan mo na't huwag mo na siyang hanapin. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan at hindi alam ang gagawin. Iniwan siya ng walang pasabi ng babae para lukuhin lang. Dahil sa larawang yun, nawalan siya ng ganang hanapin si Angela at hayaan itong maging masaya sa iba kahit na gustong-gusto niya itong kumprontahin pero bawat gabi nangungulila siya rito. Tiniis niya ang sakit hanggang sa napuno ng galit ang puso niya. Pilit niyang itinuon ang oras at panahon sa kanyang negosyo pero sa paglipas ng 4 na taon ay nanatiling si Angela lamang ang kanyang mahal at ngayong hindi niya inaasahang pagtatagpuin sila ng pagkakataon. Naroon siya sa Baguio para sa kanyang investor. Sakto pang 1 linggo nang nasa hospital si Tita Criselda dahil na aksidente ito galing sa isang party. Nagmaneho ang babae ng lasing at bumangga ang kotse nito sa isang konkretong pader at naipit ang isa nitong hita. Kinailangang putulin yun at palitan ng artificial. Alam niyang kailangan ni Tita Criselda ang anak kaya isasama niya ito pauwi sa ayaw at sa gusto ng babae. Nagpumigla si Angela sa pagkakahawak ni Calix nang haltakin pasakay ng kotse nito. Hindi siya papayag na madala ng lalaki, lalong hindi siya papayag na muling makabalik si Calix sa buhay niya. Masaya na siyang wala ito. Ang ipinagtataka niya kung bakit parang galit pa sa kanyang lalaki. Bitiwan mo ko, Calix. Madiin niyang sigaw.
Nag-hysterical siya at nang makawala ay umigkas ang isang palad niya sa muka ng kinasusuklamang lalaki. Humihingal siya sa galit dahil napakalakas nito at nagtagumpay siyang dalhin sa loob ng kotse. Natigilan ito matapos niyang sampalin at matagal na tumitig sa mga mata niya na puno ng emosyon. Nagbaba siya ng tingin dahil parang hindi niya matagalan ang titig na yun. Kailangan mong sumama sa akin, Angela. May nangyari sa ina mo. Na-aksidente si tita at higit kanyang kailangan ngayon. Pahayag nito kaya naibalik niya ang titig kay Calex. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Galit siya sa kanyang ina pero matapos malaman ang kalunos-lunos na nangyari dito, sumama siya kay Calex. Pasimple siyang nag-text kay Emma at sinabing uuwi saglit sa ina at ito na muna ang bahala sa mga anak niya. Pagdating nila sa hospital, nag-hysterical ang kanyang ina pagkakita sa kanya. Pinapalaya siya nito. Siya ang sinisisi sa mga nangyari dito. Ipinagdasal niya na raw na maputulan ito ng isang paa. Habag ang naramdaman niya sa mga sandaling yun para dito, kaya sa halip na pakinggan ang sinabi ng babae, niyakap niya ito. Ma, alam niyong mahal ko kayo, pero dahil gusto niyong makitang miserable ang buhay ko, mas pinili ko kayong iwanan. Pero kailanman, hindi ko ginustong mangyari sa iyo to. Namamalisbis ang kanyang mga luha habang sinasabi yun. Napahagulgol ito kahit pilit siyang pinagtatabuyan. Sinabi na ayaw siyang makita pero iniisip niyang kailangan siya ng ina ngayon. Walang ibang mag-aasikaso dito kundi siya lamang na sariling anak. Kung kaya siya nitong saktan, hindi niya kayang saktan ng ina. Maaaring sumama ang kanyang loob nun pero nanatili ito sa puso niya. Mommy, I miss you. Umiiyak si Abby at RJ nang makausap siya sa video call. Nasa sariling kwarto na siya sa dati niyang silid at isa pa, nakalabas na rin ang kanyang ina sa hospital paglipas pa ng 3 linggo. Isipin niyo na lang may work si Mami sa malayo. Huwag na kayong umiyak, okay? Uuwi din ako. Pangalo niya sa mga anak. Kung miss na siya ng kambal, lalo naman siya. Pero hindi siya nag-aalala para sa mga bata dahil may tiwala siya sa kaibigan na hindi nito pababayaan ang mga anak niya. Punta na lang kami dyan, Mami. Gusto ka po namin makasama. Patuloy sa pag-iyak si Abby. Nagkakanda ubo na ito habang pilit inaalo ng yaya kaya minabuti na lamang niyang magpaalam matapos mangako na uuwi bukas. Kwento nga ni Emma, hindi naman daw ito umiiyak kapag hinahanap siya, lalo na nung umuwi minsan si Spencer upang makipagkita sa nobya dahil namasyal ang mga ito at sobrang nag-enjoy ang dalawa. Ngayon lang umiyak nang siya ay makita. O Mars, kamusta naman ang nanay mo? Tanong ni Emma nang ibigay dito ang cellphone. Nasa labas na ang kaibigan malayo sa kambal. Nasa bahay na Mars, hindi ko maiwan, ayaw niyang kumain, ni ayaw uminom ng gamot. So paano? Hanggang kailan ka naman dyan? Sa akin, okay lang na hindi ka muna umuwi dito. Kaya ko naman silang bantayan at ang internet cafe. Pero matanong kita Mars, bakit hindi pwedeng dyan ang mga bata? Ayaw mo bang ma-meet nila ang kanilang lola? Baka nga kapag nakita niya si Abby at RG, mabawasan ang lungkot niya. Hindi siya makatugon. Paano ba niya sasabihin kasama niya ang ama ng mga anak niya? Ano, ihahatid ko na ba dyan ang mga bata bukas? Muli ay tanong ni Emma. Wag! Mabilis niyang tanggi. Nakita niyang ito'y natigilan. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Angela? Matapos ang ilang sandali, muli na namang nagtanong. Wala Mars, I need to go. Paiinumin ko muna si mama ng gamot. Basta ikaw na munang bahala sa kanila ha. Tatawag ulit ako bukas. At hindi niya na hinintay pang sumagot si Emma. Matalas ang pakiramdam nun. Alam niyang nag-iisip na ito kung bakit hindi niya magawang dalhin dito ang mga bata. Matagal na itong nagsasuggest na gawin pero tumatanggi siya. Matapos ilapag ang cellphone, nagtungo siya sa kwarto ng kanyang ina. Saktong bumukas ang pintuan at si Calex ang bumungad sa kanya. Nasa bahay na pala ito. Nagkasalubong ang mga mata nila at may kabang bumundol sa dibdib niya kaya agad siyang nag-iwas. Napainom ko na si tita ng gamot. Nag-request siya sa akin na ako nang palaging mag-asikaso sa kanya at iinom na lamang siya ng gamot kapag ako ang magpapainom sa kanya. Sinubukan kong kumuha ng personal nurse pero ayaw niya. Nang maisara nito ang pinto, dinala siya nito sa teres dahil kailangan daw nilang mag-usap. Kung ganun, ano pang ginagawa ko rito? Nandyan ka naman para asikasuhin si mama. Nasasaktan niyang tanong. Hindi niya alam kung nagsiselos pa rin ba siya sa sariling ina kahit na ito'y wala ng paa. Nilingon siya nito at humakbang palapit sa kanya.
Huminto ito ng halos 3 dangkal na lang ang layo at tinitigan siya sa mga mata. Kailangan ka pa rin niya dahil anak ka niya. Much better kung kakausapin mo muna yung asawa mo na mananatili ka rito hanggat hindi pa gumagaling si tita. Mariin itong Saad. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito. Asawa? Panunuya niya. Yes, sinabi sa akin ni tita na umalis ka sa bahay upang mag-asawa. At napatunayan ko yun. I saw with my 2 eyes. Magkasama kayo kapwa hubad sa ilalim ng kumot. Biglang nanalim ang mga mata nitong ipinukol sa kanya. Naikuyong niya ang kanyang kamao. Siniraan siya ng sariling ina kay Calix, samantalang ito ang rason kung bakit masama ang loob niyang umalis. Pero sa isang banda, nagpasalamat na rin siya sa bagay na yun. May rason na siya para mag-stay sa bahay na yun kasama ang mga anak niya. Tama, mas okay kung maniniwala si Calix na mga batay hindi niya anak. Ora mismo, tinawagan niya si Emma upang ihatid bukas sa mga bata. Tahimik si Calix nang pumasok sa kanyang silid matapos nilang mag-usap ni Angela. Wala itong inamin sa kanya na nag-asawa na nga ito, katulad ng sinabi ni Tita Criselda. Bagkus nabasa niya ang pait sa mga mata ng babae. Napailing siya. Tama na ang minsang minahal si Angela na pinagsisisihan niya ang pagkakamaling nagtiwala rito. Nahiga siya matapos maligo, tsaka pinilit matulog sa kabila ng gustong-gusto niyang makita at makausap na muli ang babae. Anumang nararamdaman niya, kailangan niyang pigilan ang sarili. Kinabukasan ni maaga siyang bumangon. Bago pumasok sa opisina, siniguro muna niyang nakainom na ng gamot si Tita Criselda. Calix, okay naman na ako. Siguro hindi na kailangan pang nandito si Angela. Nagkamustahan na rin kami. Sinabi niyang kausapin kita na hayaan mo na siyang umuwi sa kanyang pamilya. Pahayag ni Tita Criselda sa magaang boses habang pinapainom ito ng gamot. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa kanyang mga kamay. Tita, wag mo nang alalahanin pa yun. Nagkausap na kami ni Angela kagabi. Pumayag siyang manatili rito para sa'yo. Nakita niyang tila hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Pagkuway tumingin sa kanyang mga mata. Please, Calix, paalisin mo na siya rito. Masaya naman na akong tayong dalawa lang ang nandito sa bahay. Basta lagi kang nandyan. Alam kong galit sa akin si Angela. Alam mo namang hindi kami magkasundo ng anak ko, diba? Anito, tsaka lalo pang humigpit ang hawak nito sa kanyang palad. Tumango-tango siya. Kasalanan din naman ni Angela kung bakit malayo ang loob ni Tita Criselda rito. Ni minsan, hindi niya nakitang nag-aalalaman lang ito sa sariling ina. Pero hindi niya hayaang bumalik ito sa asawa. Kung miserable ang buhay niya ngayon dahil sa pag-iwan nito sa kanya, ganun din ang gagawin niya sa babae. Niyakap niya si Tita Criselda upang hindi na ito mag-alala at sinabing paalisin ng babae kahit na hindi iyon ang totoo. Nang maging okay ito, tsaka siya lumabas ng silid. Saktong bumukas naman ang kwarto ni Angela na katabi lang din ang kwarto ni Tita Criselda. Hindi niya maiwasang sundan ng magandang hubog ng katawan nito habang tuloy-tuloy sa hagdan. Naiinis siyang isipin ng tagpo na nakita niya sa larawan. Hindi niya akalaing kaya siyang ipagpalit ni Angela sa iba pagkatapos ng ilang beses na may namagitan sa kanila. Mabibilis ang hakbang na sinundan ito hanggang komedor. Nakapantulog ang babae at kahit anong suot nito, alam niya kung anong meron sa loob ng damit na yun dahil nakita at nadama niya na ang buong katawan ni Angela. Wala siyang ibang minahal ng sobra kundi ito lamang. Ang masakit, niloko siya ng babae. Calix, gulat na gulat ito nang malingunan siya habang pinapanood ito mula sa pagkuha ng tubig sa loob ng ref hanggang sa paglagok. Namimilog ang mga mata nito at bahagyang nakaawang ang mga labi. Gustong-gusto niya itong lapitan, yakapin at parusahan ng mga halik niya pero hindi niya magawa. May pumipigil sa kanya. Pinainom ko na si tita ng gamot. Pagkuway aniya, nag-iwas ng tingin at baka sapian siya ng masamang espiritu. Wala itong reaksyon sa sinabi niya, bagkus ay inilapag nito ang hawak na baso sa lababo tsaka pumihit upang siya'y talikuran. Mabilis niya itong pinigilan sa kamay. Wala ka man lang bang concern sa ina mo, Angela? Naiinis niyang tanong habang nakikita ang nanlalamig nitong mga mata. Masama siya nitong tinignan. Kung sasabihin ko bang wala, Calix, hahayaan mo na akong umalis dito kasi nandyan ka naman. Puno ng hinanakit na saad ni Angela sa lalaki. Alam ni Angela na nabilog na ng kanyang ina ang ulo ni Calix at patuloy siyang sisiraan na rito. Sapat na sa kanyang nakitang buhay pa ang ina. Mas makabubuti na ring hindi na muna sila magkita kung masama siya sa paningin nito.
Ipapasa Diyos na lamang niya ang lahat, baka sakaling magbago pa ito. Sa sinabi niya, nagalit si Calix. Di ba dapat ikaw ang nag-aasikaso kay tita? Pero hindi ko alam kung anong ipinagmamalaki mo't ganyan mo tratuhin yung ina mo. Pero manatili ka rito sa ayaw at sa gusto mo, Angela. Pahayag nito at naiinis pa ang tono. Okay Calix, total, pinipigilan mo ako umalis. Isasama ko na lang dito yung mga anak ko dahil hindi sila sanay na malayo sa akin. Pagkasabi nun, tumalikod na siya matapos bawiin ang hawak nitong kamay. Nagpupuyos naman ang kalooban ni Calix sa sinabi ni Angela na dito titira ang pamilya. Ang makita niyang lalaking ipinagpalit nito sa kanya, hindi siya makakapayag. Mami! Sumasayaw ang buhok ng dalawa niyang anak habang patakbong lumapit sa kanya. Siya mismo ang nagsundo sa airport sa kanyang mga anak sa araw na yun. At dahil wala siyang kotse na naiwan sa Baguio, kaya commute na muna sila. 3:00 na yun ng hapon dahil sabi nga ni Emma na siyang naghatid sa mga bata kasama si Yaya Betty, ay dapat si Spencer ang susundo sa mga ito, kaya lang hindi natuloy ang uwi ng lalaki. Mahigpit na yakap ang ginawad niya sa mga anak. Na-miss niya ang mga ito kahit wala pang 1 buwan simula nang magkalayo sila. Na-miss ka po namin, Mami. Naka-smile na ngayon si Abby, ganon din si Aji. Matapos yakapin ng mga anak ay nagpasya siyang pakainin muna ang dalawa para makapag-usap naman sila ni Emma. Hindi na kasi ito sasama sa Cavite dahil dediretso sa condo si Spencer at bukas na babalik sa Baguio. Sinabi niyang ito na muna ang bahala sa kanilang negosyo at nauunawaan naman iyon ng kanyang kaibigan. Ang sabi nga nito sana, dito niya na makita ang lalaki magiging daddy ng mga anak niya, pero tinawanan niya lang yun. Alam niyang gustong-gusto ni Emma na makapag-asawa siya para sa 2 anak niya. Subalit wala na siyang plano, sapat na para sa kanya ang mga anak niya. Abot-abot ang pasasalamat niya kay Emma dahil sa napakabuti nitong kaibigan. Bago pa nga sila maghiwa-hiwalay, ipinag-shopping pa nito ang mga anak niya. Kaya tuloy, na-spoiled na ng gusto ang mga bata sa ninang ng mga ito. Saktong 5:00 ng hapon, nasa bahay na ang mag-iina. Sakto ding parating na si Calix galing opisina. Kinahaponan pag-uwi ni Calix sa bahay, naagaw kaagad ang kanyang atensyon ng 2 batang lalaki at babae na naglalaro sa veranda habang binabantayan ng isang babae. Tinutuo nga ni Angela ang sinabing dadalhin dito ang pamilya. Kasama din kaya nito ang lalaking ipinalit sa kanya? Sa isipang yun, napakuyom ang kanyang kamao kasabay ang pagtangis ng kanyang mga bagang. Nagmamadaling bumaba ng kotse si Calix. Wala sana siyang balak pansinin ng 2 bata, kaso tumilapon sa kanyang paanan ang bolang hawak ng batang lalaki. Natuon tuloy sa kanya ang pansin ng 2. Patakbong lumapit sa kanya ang batang lalaki. Umaalog pa ang fats nito sa tiyan habang tumatakbo. Hello po! Anitong nakatingala sa kanya bago ubod tamis siyang initian at patakbong lumayo sa kanya. Nakipaglaro na muli ito sa isa pang batang babae. Natitigilan siyang nakatanaw sa batang lalaki. Bakit may pakiramdam siyang pareho sila ng mata't ilong nang nasa ganoong edad siya? Ganon na ganon ang kanyang itsura. Napapakipit balikat siya tsaka nagtuloy-tuloy sa loob ng bahay. Naririnig niya ang matitinis na tawa ng munting bata na tila ba mainit na bagay na humahaplos sa kanyang puso. Hindi niya dapat kasuklaman ng mga bata katulad ng nararamdaman niyang pagkamuhi kay Angela. Walang kinalaman ng mga ito sa kung anumang nakaraan nila ng manlulokong babae. Hanggang kailan mo ba ako kasusuklaman, Mama? Patungo na sana siya sa kanyang silid nang saktong mapadaan siya sa kwarto ni Tita Criselda at narinig ang umiiyak na boses ni Angela. Natigilan siya upang pihitin ng seradora dala ng curiosity. Bahagya niya lang iniawang yun. Nakita niyang nakaupo si Tita Criselda sa gilid ng kama at hawak ang tungkod. Si Angela naman nakatayo sa harapan ng ginang. Hanggat nakikita kong masaya ka, Angela, mananatili ako nasusuklam sa'yo. Sa tingin mo ba, dahil sa mga batang yan, makukuha mo si Calix sa akin? Nagkakamali ka. I'm sure, pagdating niya, palalayasin kayo kasama yung mga anak niya. Nahigit niya ang hawak ni Seradora sa narinig mula sa ginang. Hindi siya makapaniwala. Narinig niya ring napahikbi si Angela. Bakit, Ma? Bakit niyo ginagawa sa akin to? Bakit simulad sa pool, hindi ko makuha yung pagmamahal niyo? Ginawa ko naman lahat. Bakit? Tsaka ito humagulgol at napaluhod sa harapan ng ina. Dahil malas ka sa buhay ko, Angela. Simula nang dumating ka sa amin ni Melencio, puro nakamalasan ang nangyari. Dahil sa'yo namatay siya. Pati si Richard na wala sa akin.
Maging si Calix gusto mong kunin sa akin. Dapat hindi ka namin inampun. Mula ka na sana sa buhay ko, Angela. Malakas nitong sigaw sa babae upang matigilan si Angela habang nakatitig rito. Hindi ito makapaniwala. Hindi totoo yan, ma. Galit ka lang sa akin kaya mo sinasabi yan. Hindi ako ampun. Lalong napahagulgol ang babae. Yan ang totoo. Anak ka ng pumanaw na kaibigan ni Melencio. Bago siya nawala, inihabilin ka sa amin. Nagdalawang isip pa ako nun. Pero sana pala hindi kita tinanggap dahil wala kang magandang naidulot sa buhay ko. Kaya kung ako ikaw, magpakalayo-layo ka na lang. Isama mo na yung mga anak mo dahil hindi ako papayag na makilala ni Calix ang mga anak niya. Galit na sabi ni Tita Criselda dahil dito hindi niya na matiis sa mga naririnig mula sa babae. Galit na galit siya, pabarag na ibinalya ang pintuan dahil sa matinding galit. Pinaniwala siya nitong niloko siya ni Angela at sumama sa ibang lalaki kaya namuhi siya rito. Yun naman pala'y kasinungalingan. Naging makasarili ito. Tiniis niya ang matinding pangungulila sa babae upang ito'y samahan. Niloko siya ng babae. Hindi niya ito mapapatawad. Calix? Bulalas ni Tita Criselda na nanlalaki ang mga mata pagkakita sa galit niyang aura. Tita, paano niyo nagawa sa amin to ni Angela? Paano? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa apat na sulok ng kwarto. Nanginginig ang kalamnan niya sa galit rito. Hindi ito nakapagsalita at nanatiling nakatitig sa kanya na tila ba nasyak. Tinanggap ko kayo sa pamilyang to, tita. Sa inyo ko sinabing mahal ko yung anak niyo pero sinira niyo kami. Muli niyang sigaw. Pinaikot niyo ako sa palad niyo sa mahabang panahon. Napakasama niyo. Napalunok ito bago nagbaba ng tingin. Ginawa ko yun, Calix, dahil mahal kita. Walang magandang maidudulot sa iyo ang pagmamahal na nararamdaman mo para kay Angela. Nang makabawi ay mahinahon itong saad. Wala kayong alam, tita. Mahal niyo lang yung sarili niyo. Ngayong alam ko na ang lahat, hindi ako papayag na maghiwalay pa kami ni Angela. Pagkasabi nun, hinawakan niya ang babaeng lumuluha pa rin na nasa kanyang tabi. Hinila niya ito palabas ng kwarto. Calix, bumalik ka rito, kailangan kita. Calix! Hagulgol ni Tita Criselda ang naririnig niya habang palabas sila ni Angela sa kwartong yun, tuloy-tuloy sa hagdan. Aalis sila sa bahay na yun at mamumuhay ng masaya kasama ang kanilang anak. Nadatnan pa nilang naglalaro pa rin ang mga anak niya sa veranda. Nilapitan niya ito pareho at magkapanabay na niyakap ng mahigpit habang sinasabing siya ang ama ng mga ito. Talaga po? Napapaiyak ang batang babae. Ang batang lalaki naman, seryoso ang mga matang nakatingin sa kanya. I'm sorry mga anak. I'm sorry, hindi ko alam. Paghingi niya ng tawad sa mga ito, bagaman wala pang nauunawaan ng dalawa. Habang si Angela, hindi makapaniwala sa nangyari. Nalaman niyang hindi siya anak ni Criselda, kaya pala hindi siya matanggap nito at mapakitunguhan ng maayos dahil simula pa lang hindi siya tanggap nito. Napakasakit malaman na ang kinilala mong ina ay siyang namumuhi ng sobra. Sayang at hindi niya makikilala ang tunay na ina dahil wala na ito. Bagaman napakasakit ang kanyang natuklasan, may maganda namang nangyari. Yun ay ang nalaman ni Calix na ito ang tunay na ama ng kambal. Nais lang naman sana niyang ipakilala sa mama niya ang mga apo at baka sakaling mawala ang galit nito sa kanya. Pero lalo itong nanggalaitit, pinagtabuyan siya. Ngayon, tanggap niya nang hindi siya nito makukuhang mahalin at tanggapin bilang anak. Wala na ring rason para ipagpilitan niya pa ang sarili. Ito ang magiging tahanan natin, Angela. Pangako, hindi ko hayaan na mawalay kayo ng mga anak ko kahit saglit. Pahayag ni Calix nang dalhin sila ng mga bata sa isa pang property ni Calix. Malapit lang din sa resorts. Sa isang iglap, napawi ang galit nito sa kanya matapos malaman ang katotohanan sa masama niyang inainahan. Siya may hindi maunawaan ng kakaibang saya habang nakikita kaninang yakap ni Calix ang mga anak nila. At maging ang hindi matatawarang kaligayahan sa mga mata ng kanilang anak, ngayong alam na ng mga itong may ama. Oras na ba para maging masaya na rin siya matapos aminin ni Calix na mahal siya nito? Ano to? Isang hapon, hindi maiwasang tanong ni Angela kay Calix. May dala itong isang punpun ng bulaklak. Isang taon na noon ang nakalipas, simula nang ikasal sila. Nakapagdesisyon din naman agad siyang tanggapin na muli ang lalaki, hindi lang dahil ito ang ama ng mga bata, kundi mahal niya si Calix. Ang totoo, gawa-gawa lamang ng kanyang ina ang larawan ni Calix nung nasa business trip ito na may kasamang babae. Edited ang larawan.
Hindi yun si Calix, kundi pinalitan lang ang muka. Katulad din ng paninira na ginawa sa kanya noon kay Calix. Edited lang din ang larawang ipinakita nito kay Calix. Inamin din iyon ang ginang sa kanya matapos na muling isugod sa hospital dahil sa matinding kalungkutan sa pag-iisa. Nagkaroon ito ng anxiety disorder. Nakailang beses itong tumawag sa lalaki at nagmamakaawang bumalik pero hindi ito pinakinggan ni Calix. Tinangkading magpakamatay ng kanyang ina, kundi lang ito napigilan ng personal nurse na kinuha niya para magkasikaso sa ginang. Hindi naman niya ito magawang basta na lamang talikuran. Sa huli, humingi na rin ito ng tawad sa mga ginawa sa kanya at patuloy na humihingi magpahanggang ngayon pero hindi niya pa kayang magpatawad. Happy anniversary, love. Nakalimutan mo na ba? Niyakap siya ng asawa at kinintala ng halik sa labi. Simula nang ikasal sila, araw-araw pa din siya nitong nililigawan bilang pambawi. Iba raw kasi siyang magtampo, naglalayas. Hindi ko nakakalimutan, no? Ang totoo, kaninang umaga pa siya nag-aantay ng bati ni Calix. At tama itong konting-konti na lang, magtatampo na siya pero hindi maglalayas. Inabot niya ang bulaklak. Salamat, Calix. Nagningning pa ang mga mata niya sa tuwa. Well, hindi lang yan ang surprise ko sa'yo. Hinawakan siya nito sa kamay at may inilagay na tiket. Natuwa siya agad ng tinignan. Travel to Hong Kong. Nanlaki ang mga mata niya. Yes, may pagmamalaki nitong Saed. Nang malaman naman ni Abby at RG, tuwang-tuwa ang mga ito. Matagal nang gusto ng kambal na makarating ng Disneyland at matutupad na yun. Sa sobrang busy kasi ng kanyang asawa, hindi niya ine-expect na mapagbibigyan nito ang mga bata. At dahil excited ang lahat, nagmamadali nang mag-prepare ang mag-asawa. 1 week lang naman, Mars, no problem. Aniya, nang magpaalam kay Emma na mawawala ng 1 linggo at ito na muna ang bahala sa kanilang business. Yes, Mars, matagal nang gusto to ng mga bata. Enjoy kayo at ingatan mo yung mga inaanak ko. Pagbalik nyo galing Hong Kong, pwede umuwi naman kayo rito. Sobrang miss ko na yung mga inaanak ko. Okay, no problem. Tsaka sila nagpaalam sa isa't isa dahil mag-aasikaso pa siya sa mga dadalhin nilang gamit. Wala rin namang naging problema sa may iwan ni Calix na negosyo nito dahil nandyan si Ivan na pansamantala nga halili rito. Matapos mag-impake, ay umalis na ang lahat kasama ang yaya ng kambal. 2 hours lang naman silang nasa ere at paglapag ng airplane sa Lantau Island dito sa Western Hong Kong, nagtaksi na ang mga ito patungo sa naka-reserve na hotel malapit sa Disneyland. Hindi nga akalain ni Angela na 1 month nang nakapagpabuking si Calix. Talagang nasorpresa siya. Hindi lang siya, kundi ang mga anak nila. Pagdating nga sa hotel, makikitaan pa rin ng excitement ng mga bata. Pinag-uusapan na ng mga ito ang gagawin bukas dahil sinabi ni Calix na magpahinga muna ang dalawa para may energy bukas. For you, love. Habang tinatanong ni Angela ang magandang view mula sa kanyang kinatatayuan, may inabot sa kanyang isang paper bag ang asawa. Gabi na noon at naaaliw siya sa nagkikislapang ilaw. Napangiti siyang tinitigan ito. Puno ng sorpresa si Calix. Excited naman niyang binuksan ng paper. Thank you, love. Ikaw na talaga ang the best husband. Tsaka tumambad sa kanya ang kinulang sa telang lingerie. Napahagik-gik naman si Calix nang makita ang kanyang reaksyon. Naiinis na hinampas dito ang naturang damit. Excited pa naman siya. Ano bang gagawin ko dito? Pilya siyang napangiti sa kanyang pa-inosenteng style. Ano bang ginagawa ng mag-asawa kapag tulog na ang mga anak? Mas pilyo nitong tanong, tsaka hinawi ang makapal na kurtina na nagsisilbing takip sa salaming pader ng kanilang silid. Napatili na siya ng buhati nito patungo sa loob ng banyo at doon sabay silang naligo. Bihis na siya sa regalo nitong damit nang makitang nagsasalin si Calix ng alak sa 2 kupita. Nakakalusaw ang titig nito na tumatagos sa suot niya matapos siyang sulyapan. Puno iyon ng pananabik at pagmamahal. Lumapit ito sa kanya, bit-bit ang 2 kupita tsaka iniabot. Nagiinit ang magkabilang pisngi niya nang simuti ng laman ng baso. Hindi pa man niya halos nalulunok ang huling patak ng alak na tinungga niya ay hinapit na siya ng lalaki. Siniil ng nakakapanabik na halik. Sa tuwing hahalikan siya ni Calix, para bang iyon ang laging first kiss niya. Nakakalunod, nakakadarang. Napapikit siya at mahigpit na napakapit sa leeg ni Calix. Nakalimutan niyang hawak niya pa pala ang kupita. Sa carpet naman, bumagsak ang baso kaya hindi iyon nabasag. Nang bumalik sa labi niya ang halik ng asawa, gumaganti na siya
kaya mas naging mapangahas ang asawa maging ang mga kamay nito. Mabilis na siyang dinala sa kama at inilatag ang kanyang katawan sa ibabaw habang pinapasadahan ito ng tingin kasabay na kinakalas ng asawa ang suot na roba. Nang tumambad sa kanya ang kabuuan ng asawa, lalo siyang nanabik, nagliyab at hindi maiwasang mapalunok. At sa gabing yun, paulit-ulit nilang narating ni Calix ang pinakamalayong lugar ng kaligayahan. Madaling araw nang sila'y matapos at nangako pa sa isa't isang kailanman hindi na maghihiwalay, bagkus ay mananatiling mas matatag sa hamon ng buhay.